Celebox. Si Hela, isang dalagang prinsesang nanalangin sa batis at isang binatang binigay sa kanya ng waterfalls. Mahal na Diwata, ayoko sa taong ipapakasal ni Ama sa akin. Hindi ko gusto si Hadro. Nais kong bigyan mo ko ng aking mapapangasawa. Magmamahal sa akin at mamahalin ko ng buo at tapat. Si Maru, isang lalaking anak ng negosyante na humabol lang sa team building. Nahulog sa waterfalls at sa kanyang pagising ay ginawa siyang asawa ng prinsesa sa gubat. Ha? Anong diwata? Diwata? Hindi ako bigyan ng diwata sa'yo. Inanod lang ako ng tubig at nahulog ako mula sa waterfalls na yan. Aksidenteng nangyari na akala ko ikamamatay ko. Tapos pagdating sa'yo, biyaya? Ayoko. Hindi ka magiging asawa ko at hindi ako magiging asawa mo at bahala ka dyan sa diwata mo. Sa dalawang mundong magkaiba, magkatagpo kaya silang dalawa at maging isa? Lalo na kung si Maru ay may pasaway at pahamak na asawa. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Tales of Siren. Maru, bakit ka ba nandito? Hindi ka naman kasama sa team building namin ah. Sambit ni Rayo sa pinsan niyang basta na lang sumulpot sa kanilang aktibidad. Ang asim, ang aga-aga ang asim ng dila mo. Nag-away kayo ng girlfriend mo no? Bakit hindi mo na lang kaya pakasalan? Panguumbok niya at buntong hiningang umupo si Rayo katabi ng pinsan. You're right. At alam mo namang pakakasalan ko talaga siya at siya lang ang ayaw. Dala siguro ng hormones niya. Nakakainis. Ang hirap intindihin ng buntis. Alam mo ba, kakasabi lang niya na aakyat kami dun sa bundok. Sabi ko hintayin niya ako tapos wala pang 3 minutes. Galit na kaagad. Ang tagal ko raw. Magsusuot lang ako ng sapatos at jacket tapos ang tagal na raw. Alam mo, masisiraan na ako ng ulo dahil sa kanya. Kung hindi ko lang siya mahal, matagal ko na sana siyang iniwan. Pasalamat siya mahal ko pa siya kaysa sarili ko. Wika ni Rayo at umiling siya ng kaniyang ulo. Kaya ayaw kong umibig eh. Sagot ni Maru at napatingin sa kanya nang sobrang seryoso si Rayo. Talaga? Patay na patay ka nga kay Joanna. Yun nga ang problema. Gusto ko siya pero hindi ko siya makuha. At abala sa ibang mga bagay. Abala sa shopping at sumasama kung kani-kanino. Marami siyang dinidate. Yes, we date naman pero gusto mong ikaw lang i-date niya. That can't be. She's busy dating and choosing. Parang lalaki din ang ugaling Joanna. Date and date until she found the one. And I'm willing to be the one for her. Kung makita lang sana niya ang halaga ko. I see. Kaya ka pumunta dito dahil nasasaktan ka sa sitwasyon niyo ni Joanna. Well, if I were you, just enjoy the time and the moment na binibigay niya sa'yo. Kahit hindi lang ikaw ang dinidate niya. Malay mo, may mangyayaring himala at makita rin niya ang halaga mo. Sagot ni Rayo. At biglang dumating ang babaeng iniibig ni Rayo. Hi Chichi, kamusta ka? Bati ni Maru, ngunit mapakla siya nitong tinitigan. Hindi ko gusto ang pagmumukha mo, Maru. Pwede bang pumasok sa loob ng tent at huwag bang pakita sa akin? Mataring nasambit ni Chichi at inirapan ang dalawang lalaki at napatingin na lang si Rayo at Maru sa isa't isa at sabay na nagkibit balikat. Dumating ang hapon ay natapos na ang team building. Nagsiuwian ang mga empleyado habang ang tatlong sina Rayo, Chichi at Maro ay nagpasyang manatili sa bundok. Habang nasa loob ng kaniyang tent si Maro ay wala siyang ibang ginawa kundi pagmasdan ang litrato nila ng babaeng kaniyang gusto mula pagkabata. Ang ganda ng dalaga ay palaging bumibighani kay Maro araw-araw. Habang naaaliw sa mukha ng dalagang nasa litrato, ay nabubulabog si Maru sa awayan ng dalawang magkasintahan sa kabilang tent. Naku po, parang ayaw ko na tuloy mag-asawa kung ganyan ang mga babaeng magbuntis. Reklamo niya at nagtalokbong ng kumot at muling pinagmasdan ng imahe ni Joanna sa picture at unti-unti sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Pero hindi ako may stress kung ikaw lang ang dahilan, Joanna. Iintindihin kita araw-araw sa lahat ng ugali mo sa panahon na dinadala mo ang aking anak sa sinapupunan mo. Dugtong niya sa kanyang isipan at hinalikan ang labi ng dalaga sa picture
at mahimbing na natulog habang katabi ito. Kinaumagahan ay maagang nabulabog si Maru sa sigaw ng kaniyang pinsan, kaya't lumabas na rin siya sa kaniyang tent. Rayo, ang aga-aga pero panay ka na sa kakasigaw. Ano bang nangyayari? Tanong niya rito. Si Chichi ba nakita mo? Ha? Paano ko makikita kakagising ko lang. Bakit? Umalis na naman ba? Hindi ko alam kung umalis o nawawala. Nag-away kasi kami kagabi at hindi ko na malayan at pagising ko wala na siya. Maru, tulungan mo kong hanapin siya. Baka napano na si Chichi. Baka nadulas siya sa batis o sa bato at napilay. At paano ng anak namin? Baka nakunan siya o nawalan ng malay. O baka naglalakad-lakad siya at nahulog sa bangin tapos hindi ko na alam ang isipin ko, Maru. Rayo, relax. You're being paranoid. Relax, okay? Relax. Nothing bad happened to her, okay? Kumalma ka lang. At pati ako kinakabahan na rin sa mga sinasabi mo I'll help you. Hahanapin natin siya. And please, magbati na kayo para naman hindi ka napaparanoid. I will go this side. At dun ka. Let me remind you na huwag kang lalagpas sa sinasabi ni Papa. Bawal tayong lumagpas sa limitasyon ng kabundukan na ito. Dahil sabi ni Papa, may ibang naninirahan dito. Maliwanag ba? I understand, Maru. Let's go. Sagot ni Rayo at kapwa nilang nilisan ang kanilang tambayan. Sa kalagitnaan ng paghahanap ay hindi pa rin mahanap ni Maru si Chichi. Kanina pa siya sigaw ng sigaw sa pangalan nito, ngunit walang sumasagot at tanging ikaw lang din ng boses ni Rayo ang kanyang naririnig mula sa malayo. Kahit nagpatuloy pa siya sa paghahanap kay Chichi. At hindi niya namamalayang lumalagpas na pala siya sa sinasabing limitasyon. Habang sa kabilang banda naman ay ang dalagang si Hele kasalukuyang nagtatampisaw sa batis na kay linaw. Kahit malalim ito, ay makikita pa rin ang mga pinong bato sa ilalim. Ang ganda ng batis sa araw na ito. Itong pagkakataon para manalangin sa diwata ng kagubatan. Walang ibang tao dito kundi ako lamang at tanging ang diwata lamang ang nakakarinig ng panalangin ko. Sana'y dinggin niya ang dasal ko. Sambit ni Hela sa kanyang isipan at ipinikit ang kaniyang mga mata. Mahal na diwata, ayoko sa taong ipapakasal ni Ama sa akin. Hindi ko gusto si Hadro. Nais kong bigyan mo ko ng aking mapapangasawa na magmamahal sa akin at mamahalin ko ng buo at tapat. Mataimtim na dasal ng dalaga sa batis at may malaking tiwala sa kanyang diwata. Habang sa kabilang banda naman ay nakaramdam ng uhaw si Maru at wala siyang tubig na dala. Sa bandang silangan ay nakarinig siya ng paglagaslas ng tubig, kaya't sinundan niya ang tinig nito. Sa wakas, may tubig. Maiinom naman siguro ang tubig na ito, ano? Kay linis ng tubig at kay linaw. Manghang sambit ni Maru at dali-daling lumapit sa tubig upang uminom, ngunit biglang nadulas ang kanyang paa at sadsad ang kanyang puwet sa malumot na mga lupang parang mga semento. Sa dulas ay napasigaw siya ng kay lakas matapos siyang tangayin ng tubig at higit siyang napasigaw ng mapagtantong tinatangay siya ng agos nito papuntang pangpang at para siyang isang maliit na papel sa ere at kasabay nito ang malakas niyang pagbagsak sa tubig ilog. Masakit ang pagbagsak ni Maru mula sa pangpang at ang tubig na nasa taas pala ay pinagmumula ng waterfalls. Mula sa malalim sa batis ay pinilit ni Maru ang umahon. Ngunit hindi ito nakayanan ng kaniyang katawan at nawalan siya ng malay. Matapos ng mahabang oras ay unti-unting nagising si Maru sa ibabaw ng mga batong nasasakupan pa rin ng batis. At sa kaniyang pagising ay nasilayan niya ang dalagang nakaupo hindi malayo sa kaniyang tabi. Maganda ang naturang babae at maaliwalas na nakangiti sa kanya. Morena ang balat nito at may tuwid, makintab at mahabang buhok. May matangos at maliit na ilong at mapulang labi. Magandang hugis ng mga kilay, mahabang pilik mata at kabigha-bighani ang ganda. Para itong diwata habang nakaupo ito sa bato habang nakalubog ang kalahating katawan sa tubig. At ang katawan ng dalaga ay halos lantad at tanging mga tila beads o buto galing sa mga prutas na pinagtagpi-tagpi ang nagsilbing kasuotan nito. Gayunpaman ay hindi ito kabawasan sa ganda ng dalaga. Miss, sino ka? At anong ginagawa mo rito? Tulala niyang tanong
at hindi mailayo ang kanyang mga mata mula sa kagandahan ng dalaga. Ako si Hela at ikaw ang bigay sa akin ng diwata. Hulog ka ng batis at ikaw ang aking magiging asawa. Anunsyo ng dalaga na nagpabalik sa diwa ni Maru. Ano ka mo? Asawa? Bakit? Ako'y nanalangin sa diwata na bigyan niya ako ng asawa at ikaw ang binigay niya sa akin sa pamamagitan ng batis. Hulog ka mula sa batis, kaya ikaw ay aking magiging asawa. Ha? Anong diwa-diwata? Hindi ako bigay ng diwata sa'yo. Inanod lang ako ng tubig at nahulog ako mula sa waterfalls na yan. Aksidenteng nangyari na akala ko ay ikamamatay ko. Tapos pagdating sa'yo, biyaya? Ayoko. Hindi ka magiging asawa ko at hindi ako magiging asawa mo at bahala ka dyan sa diwata mo. Magaspang niyang sambit at dali-daling bumangon mula sa batis at tinalikuran ng dalaga. Hindi ka aalis. Ikaw ay magpapakasal sa akin at kailangan kang makilala ng mga taong tribo. Sambit ng dalaga at napatigil si Maru matapos niyang maalala ang bilin ng kanyang ama. Tribo? Hindi kaya nandito ako sa lupain ng ibang mga nilalang na nakatira sa gubat na ito? Kung ganun, hindi ako maaaring magtagal dito. Aniya sa kanyang isipan at binalingan ng kaunting atensyon ang dalaga. Binibini, maganda ka at talagang nakakabighani ang iyong halos hubad na alindog. Kung sa pagiging lalaki lang ang pag-uusapan, ay aaminin kong nakakatakam kang tikman. Pero paumanhin, dahil hindi kita pakakasalan at walang kasalang mangyayari sa ating dalawa. Pasensya na pero kailangan ko nang umalis. Saad niya at muling inihakbang ang kaniyang mga paa. Hindi ka aalis. Hindi ka maaaring tumakas. Mariing sigaw ng dalaga, sabay hinagis ang matulis na sibat at bumaon ito sa malalim na isang puno. Tila nangisay at naniga sa takot si Maru nang tumarak ang sibat na kahoy dahil kaunti lang ang distansya nito mula sa kanya at nais yata siyang patayin ng dalaga kaya't matigas ang kaniyang leeg na nilingon ng babae habang pinagpapawisan ang kaniyang mga hita sa takot. May balak bang tapusin ang buhay ko, Binibini? Tanong niya rito at maktol na lumapit ang dalaga sa kanya nang nakapamewang. Kapag ikaw ay aalis, ikaw ay papatayin. Ikaw ay bigyan ng diwata kaya sa ayot sa gusto mo ay ikakasal ka sa akin at ipapaalala ko lang sa'yo, bawal kang tumakbo dahil ang sibat na ito nga habol sa'yo. Sibat? Sisibatin mo ko? Mahal na Binibini, yan ba'y isang paalala o isang pagbabanta? Pareho. Kung ikaw ay biyaya na hindi man lang magiging akin, ay mabuti kang patayin. Kailangan kang makilala ni Ama at kailangan kang makilala ng mga taong tribo. Ako ay anak ng hari at kapag ikaw ay naikasal sa akin, ikaw nang magiging hari kahit wala kang magagawa kundi ang sumama sa akin. Tara na. Dimanda ng dalaga, sabay binunot ang sibat nito. Sasama na ako pero pwede bang huwag ka nang magbiro? Ito na, sasama na ako. Ang sibat mo, pwede bang iwan mo yan dito? Hindi pwede. Ito ay aking sandata at palagi ko itong dala. Mas mabuti na ring dala ko ito para masigurado kung hindi ka tatakbo. Litanya ng dalaga, sabay hila sa binata at walang nagawa si Maru, kundi ang sumama rito. Kamalasan naman oh. Sana hindi na lang ako pumunta rito at dito pa yata ako mamamatay. Aniya sa kanyang isipan habang nababahag ang kanyang buntot sa matapang na dalaga. Upang maibsan ang takot na nararamdaman, ay naisipan niyang kausapin ang dalaga. Mahal na Binibini, sino ba itong hadron na sinasabi mo? Siya ang nais ipakasal ni Ama sa akin. Yun naman pala, may magpapakasal naman pala sa'yo kaya hindi mo na ako kailangan. Maganda ka kaya siguro ay gwapong binata rin ang ipapakasal sa'yo ng ama mo. Gwapo? Hindi. Si Hadro ay matandang kasing edad ni Ama. Ayokong maikasal sa lalaking daig pang baboy ramo sa kunat. Tsaka binigay ka ng diwata sa akin. Kaya alam ko na hindi para sa akin si Hadro at ikaw ang kapalaran ko. Sagot nito at napakamot na lang ng kanyang ulo si Maru. Hindi nga ako hulog ng diwata sa'yo. Nahulog lang ako sa batis at hindi sinasadya ang lahat. Huwag mo na akong bigyan ng rason. Kahit anong sasabihin mo, ipapakilala kita kay Ama. Mariing sambit ni Hela at patuloy sa paghila sa binata.
Hindi nagtagal ay narating na nila ang tila pugad ng mga taong bundok. May mga batang paslit na walang tsinelas habang naglalaro. Mga kababaihan na halos walang mga saplot at tanging mga damit ng mga ito ay gawa sa buto ng mga prutas at ang iba naman ay gawa sa mga balahibo ng mga manok. Ama! Ama, lumabas ka! Kayong lahat! Lumabas kayo at magtipon-tipon dahil may mahalaga akong sasabihin sa inyong lahat. Ama! Tawag ni Hela at nagtipon ng mga taong taga-bundok. Mula sa pinakamalaking kubo ay lumabas ang isang matangkad at malaking lalaki na aabot ata hanggang 7 feet ang tangkad. At ang leeg nito ay may kwintas na gawa sa mga pangil ng mga hayop at ang iba ay kuko mula sa malaking ibon. Oh God, anong klaseng mga tao sila? I really regret everything I've done. Sana hindi na lang talaga ako sumama at magiging hapunan pa yata ako ng mga taong bundok na ito. Kaya pala nakakatakot ang anak dahil nakakatakot din pala ang ama. Sambit ni Maru sa kanyang isipan at natatakot para sa kanyang kaligtasan. Hela anak, bakit ka sumisigaw? Ano ba ngayong sasabihin? At sino ang lalaking kasama mo? Siya'y hindi tulad natin. Siya'y tagalabas. Sambit ng ama sa dalaga at tila hindi nito tanggap si Maru. Opo, hindi ako taga rito at naligaw lang ako sa lugar ninyo. Wala akong balak na masama sa inyo o ginagawang masama kaya pwede bang pakawalan niyo na lang ako. Pakiusap ni Maru ngunit hindi siya pinansin ng hari. Pagkus ay muling binaling nito ang atensyon sa anak. Anak, hindi ka dapat nagdala ng mga isang taong tagalabas dito sa ating tribo. Ama, siya'y mahalaga. Kaya ako kayo tinawag ay para marinig niyo ang aking anunsyo. Anunsyo? At anong anunsyo yun? Ako ay hindi na magpapakasal kay Hadro at ako'y magpapakasal sa taong tagalabas. Malakas niyang sambit at pinalaga nito ni Hadro. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Matagal akong naghintay sa'yo, Hela. Bata ka pa lang ay para ka na sa akin. Hinintay kita hanggang sa wasto mong edad para ikaw ay magiging akin. Tapos hindi ka lang magpapakasal sa akin. Hindi ako papayag. Wala kang magagawa, Hadro. Ang binatang ito ikakasal sa akin dahil bigay siya sa akin ng diwata. Bigay ng diwata? Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ng kaniyang ama. Ama, ayokong may kasal sa malaking tiyan na si Hadro. Kaya nagpunta ako sa banal na batis kung saan tayo nagdarasal upang humingi ng kasaganahan sa ating tribo. Pumunta ako doon para manalangin na bigyan niya ako ng mabuti, matipuno at makisig na mapapangasawa. At binigyan niya ako ng lalaking kagaya ng aking panalangin. Ang binatang ito ay nahulog sa batis sa mismong harapan ko, kaya siya'y bigay sa akin ng mahal na diwata at walang dahilan upang hindi ako sa kanya magpakasal. Hindi maaari! Kontra ni Hadro at sinukat ng tingin si Maru. Gusto ko ng patas na laban. Matagal akong naghintay, kahit hindi pwede sa ganitong paraan matatapos ang aking paghihintay. Kailangan munang patunayan ng lalaking ito na siya'y karapat-dapat sa'yo. Kagaya ng sinabi mo, makisig siya, kaya kakayanin niya ang hamon ko. Sambit ni Hadro at tumingin ito sa hari. At ano ang iyong nais, Hadro? Nais ko ng labanan. Gusto kong labanan ako ng laking ito. At kung manalo siya sa laban, ay mananahimik na ako at hindi na ako manggugulo pa. Gusto kong labanan niya ako sa pamamagitan ng talim. At kung sinong unang masugatan ay siyang talo. At ang mananalo naman ay siyang magpapakasal kay Hela. Anunsyo ni Hadro at tumingin ng hari kay Maru. Binata, tinatanggap mo ba ang hamon na ito? Hamon? Naku, sa kanya na po ang anak niyo at… Hindi na ituloy ni Maru ang nais niyang sabihin nang sinikmuraan siya ng dalaga at naubong namimilipit siya sa sakit. Sumagot ka ng maayos, binata, dahil kung hindi malilintikan ka sa akin. Banta ni Hela. Oo, tinatanggap ko. Lalaban ako. Sagot ni Maru at kay bilis na nagbago ang liko ng kaniyang dila. Narinig mo yun, ama? Matapang ang bigay ng diwata kaya isasagawa ang laban mamayang hapon. Demanda ni Hela. Sa oras na yon ay naging abala ang lahat para sa gagawing labanan. Ang laban ay hindi basta-basta dahil ang laban na ito ay para sa puso ng prinsesa.
labanan ang kaliwang kamay ng hari laban sa hulog ng diwata. Pagsapit ng hapon ay nagsimula ng labanan. Napuno ng hiyawan ng buong tribo at parang nanunood lang ang mga ito ng isang sabong. Ang lalaking si Hadro ay balak yatang patayin si Maru, kaya't naging maingat si Maru sa kanyang bawat galaw dahil natitiyak niyang ang unang sugat sa kanyang matatamo mula kay Hadro ay siya rin kanyang magiging kamatayan. Mahirap kalaban si Hadro, kaya't naghanap ng tamang tiyempo si Maru upang umatake at nang makita niya ito ay hindi na siya nagdalawang isip pa. Mabilis siyang kumilos at nasugatan niya sa mukha si Hadro. Nakita ng lahat ang sugat na yon, kaya't ang hiyawan ay pabor kay Maru. Nang mapagtanto ni Hadro na talo siya, ay malugod niya itong tinanggap. Ikaw ay isang magaling, kaya't ikinalulugod kong matalo sa isang magaling na tulad mo. Pinapaubaya ko na sa iyo ang aking prinsesa. Sambit ni Hadro at masayang lumapit si Hellas sa binata. Sinasabi ko na nga ba't magaling ka? Talagang pinaglaban mo ang pag-ibig mo sa akin. Sambit ni Hellas sabay niyakap ng kahigpitang binata. Sandali lang, wala akong pag-ibig sa'yo. Nanalo ko dahil gusto ko pang mabuhay. Sambit ni Maru at muli siyang sinikmuraan ni Hela at walang pakialam na binaling ng dalaga ang kaniyang atensyon sa hari. Ama, nais naming ikasal mo agad kami ng aking magiging asawa ngayong gabi mismo. Demanda ni Hela at sinang-ayunan ito ng hari. May basbas ng diwata ang inyong kapalaran, kaya't hindi na natin ito patatagalin pa. Ang inyong kasal ay idadaos sa paglubog ng araw. Anunsyo ng hari at lahat ay masaya, maliban kay Maru. Habang sa kabilang banda naman ay nakauwi na si Narayu at Chichi, habang dala ang ulat sa ama ni Maru. Hindi ba't sinabi ko naman sa inyo? Kabilin-bilinan ko sa inyo na huwag kayong lumagpas sa sinasabi kong limitasyon. Dahil may ibang naninirahan sa bundok na yon. Bakit hindi kayo nakinig? Sermon ng Don at napayuko ang dalawa. Pasensya na, Uncle. Hindi namin sinasadyang nangyari at bigla na lang nawala si Maru. At kahit saan ko siya hanapin ay hindi ko siya makita. Tsaka, Uncle, nasa kapahamakan ba si Maru kung siya'y napadpad sa pinagbabawal mong parating ng kagubatan? Tanong ni Rayo sa kanyang tiyo at napailing ang Don. Hindi ko masisigurado, Rayo. Ihanda ninyo ang chopper at babalik tayo sa bundok. Demanda nito at agad na sinunod ng mga tauhan ang utos ng Don. Nang may handa ng lahat ay mabilis na sumakay ng chopper ang Don at ganoon din si Rayo, habang si Chichi naman ay naiwan sa mansyon. Hindi nagtagal ay narating na ng chopper ang bundok at nilibot nito ang buong kagubatan. Ngunit hindi mahanap ng Don ang maaaring kinaroroonan ng anak. At isang lugar na lang ang hindi nila nararating. Maari talagang doon siya napadpad sa lugar na yon. Sambit ng Don sa kanyang sarili at agad nilang tinungo ang tinutukoy nitong gubat. Habang sa kabilang banda naman ay kakatapos lang ng kasal ni Maru kay Hela. At kasalukuyang kinokronahan na siya bilang hari ng biglang may maingi at mahangin na kasangkapan ng nasa ere na umagaw sa atensyon ng lahat. Dad? Nabubuhay ang sambit ni Maru at pakiramdam niya ito ang kanyang kaligtasan. Ibon! Isang malaking ibon! Ihagis ang mga sibat! Sigaw ni Hadro ngunit inawat sila ng hari. Tigil! Pero hari, isa siyang malaking ibon na may maraming karne. Hindi yan ibon. Yan ay sasakyan ng aking kaibigan. Ngiting wika ng hari at unti-unting lumalapag ang helicopter. Sa paglapag nito ay bumaba doon ang Don at ganoon din si Rayo. Walang kikilos ng masama. Ang taong yun ay ating kaibigan. Sigaw ng hari nang makitang sinasabi nitong kaibigan. Matagal na rin tayong hindi nagkita, Lakan. Ikinatutuwa ko ang muli nating pagkikita. Sambit ng Don at sinalubong siya ng yakap ni Lakan. Maligayang pagbabalik dito sa aking tribo, Sebas. Walang pinagbago ang kakisigan mo bilang pinunulakan. Nga pala, marami kaming dalang mga prutas at iba pa para sa inyo. At nais kong tanggapin mo ito mula sa akin. Wika ng Don at kay laking ngisi ang gumuhit sa labi ng hari. Makinig kayong lahat. Magkakaroon tayo ng pagsasalo-salo para sa aking kaibigan.
Alam kong marami sa inyo ang hindi kilala kung sino si Sebas. Kahit ipapakilala ko siya sa inyo ngayon din. Si Sebas ang anak ng lalaking kaibigan ng aking ama na siyang nagbigay sa atin ng kagubatan na ito. Kahit ihanda ang ating mga baboy ramo at lutuin ang mga dala nilang mga karne dahil sa gabing ito ay magkakaroon tayo ng maligayang kasiyahan. Anunsyo nito at agad na kumilos sa mga taong tribo para sundin ang utos ng hari. Habang abala ang mga tribo ay sumama si Rayo, maging nang doon sa kubo ng hari. At doon sila naupo sa silyang gawa sa matitigas na kahoy. Sebas, matagal na rin mula nung huli tayong nagkita. Ano at naparito ka? Tanong ni Lakan at umayos ng upuang doon. Hinahanap ko ang aking anak, Lakan. Ang iyong anak? Ano ang kanyang wangis para matulungan ka namin sa paghahanap? Hindi na kailangan, sapagkat ang aking anak ay pareho yata ng kapalaran ng kanyang lolo. Sambit ni Sebas at agad na napatingin si Lakan sa binatang asawa ng kanyang anak. Ibig mo bang sabihin, apo ng dating hari ang asawa ng anak ko? Bulalas nito at tumangwang doon. Ganun nga, Lakan. Sagot ni Sebas at humalakhak ang hari, sabay hinampas ng kay lakas ang balikat ni Maru. Kaya pala ikaw ay matapang binata dahil taglay mong dugo ng dating magiting na hari. Alam mo bang iniwan ng hari ang aming tribo at ipinasa sa aking ama ang kanyang tungkulin dahil umibig siya sa iyong lola. Hindi ko sukat akalain na mauulit ang kwentong ito, Sebas. Kaya dapat lang pala tayong magsaya sa gabing ito. Wika ni Lakan at proud na proud ito kay Maru. Matapos ang usapan ay nagsaya ang tribo at uminom ng alak na gawa sa katas ng mga prutas. Ang gabing madilim ay napuno ng ingay at kaligayahan hanggang sa kapwa mapagod ang lahat. Kinaumagahan ay maagang nagpaalam si Sebas sa hari at kasama na nito ang kaniyang anak maging si Hela. Sebas, alagaan ninyo ang aking anak sapagat hindi pa siya nawawalay sa akin. Ngunit ipagkakalob ko siya sa inyo upang makasama niya ang kanyang asawa sa syudad. Makakaasa ka, Lakan. Paano, kaibigan? Aalis na kami. Paalam ni Sebas at isa-isang sumakay ang mga ito sa helicopter. Hela, sumakay ka na. Sambit ni Maru sa asawang ayaw bitawan ang kaniyang braso. Hela, sakay na. Pag-uulit niya rito. Ayoko, hindi ako papakain sa malaking ibon. Sagot nito at kunot noong napamewang si Maru. Ibon? Hindi yan ibon. Helicopter yan. Kaya tara na. Aniya, sabay hinila ito. Ayoko! Natatakot ako! Hela, walang mangyayaring masama sa'yo. Kasama mo ko. Kumbinsi niya at dahil sa kanyang sinabi unti-unting nawala ang takot ni Hela at sumakay ito sa helicopter kasama ni Maru at ngayon ay kasalukuyang namamangha si Hela sa tanawin sa ibaba. Ang ganda! Maraming puno't maraming ilog. Gusto kong maligo. Awoo! What the heck? Gulantang nabulalas ni Maru nang biglang umalulong ang kaniyang asawa. Ah? Anong salita ba yan, asawa? Ang sabi ko nung ginagawa mo. Bakit ka umaalulong? Masaya ako. Gusto kong bumaba. Sagot nito, sabay malakas na sinuntok ang salamin ng helicopter. Oh God, stop! Pigil ni Maru sa inosente at tila walang isip na asawa. Sabing bababa ako. Gusto kong tumalon. What? Tumalon? Mamamatay ka kapag tumalon ka mula rito. Hindi. Sanay ako. Ibaba niyo ako. Ayun pa. Ang ganda ng ilog. Bababa ako. Awoo! Oh my God. Konsumisyon ni Maru at nasapo na lang niyang kaniyang ulo. Hela, hindi mo pwedeng gawin ang gusto mo. Pero gusto kong maligo. Sa bahay. Pwede kang maligo doon. Hanggang buong araw, just please. Huwag ka nang makulit. Pakiusap niya at namutawi ang saya sa labi ni Hela. Talaga? Sa bahay mo may ilog? Magandang ilog? Yes, magandang ilog. Kulay berde? Nope, asul. Asul? Gusto ko. Gusto kong maligo sa asul na ilog. Gusto ko doon, asawa. Sambit ni Hela at walang ni kahit konting kaalaman tungkol sa syudad. Nang matahimik si Hela ay problemadong nanampiling si Maru at hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na may asawa siyang biglang umaalulong
malayong malayo sa babaeng pinapantasya niya. Isang babaeng elegante at tanging lipstick ang palaging dala kumpara kay Hela na hanggang ngayon ay dala pa rin ang kinakatakutan niyang si Bat. Dad, how did Grandma handle my grandpa? Wala sa oras na tanong ni Maru sa kanyang ama at humalakhak ng tawa ang Don. I don't know, son. Maybe, with patience. I can't, Dad. Tatanda ko ng maaga nito. How could I handle this innocent girl? I don't even know kung meron ba akong asawa o meron akong aso. Sambit niya habang titig na titig kay Hela na hanggang ngayon ay nakatanaw pa rin sa ibaba. Sa mga mata ni Maru walang duda na magandang dalaga. Kahit kayumanggi ang kulay nito, ay makinis ang kutis nito. Naninirahan ito sa bundok ngunit wala itong ni kaunting peklat o galos man lang. Maganda si Hela pero hindi ito ang babaeng gusto niya. Hindi naglaon ay lumapag ng helicopter sa tuktok ng mansyon at isa-isa na silang bumaba mula rito. Asawa, nasaan ang ilog mo? Agad na tanong ni Hela kay Maru. Mamaya ituturo ko sa'yo. Sa ngayon, sumama ka muna sa akin. Sagot niya at hindi mawala ang ngiti sa labi ni Hela. Dinala ng binata si Hela sa sala at agad na napatayo si Chichi sa takot ng makita ang dalagang kakaibang bihis at may dala pa itong matulis na si Bat. Sino ka? Rayo, sino siya? Agad na tanong ni Chichi at ang mga mata nito ay nakatingin sa sibat ng babae. She's Maru's wife. Sagot ni Rayo. Wife? May asawa ka na, Maru? Pero di ba, si Joanna, paano may asawa ka na? It's a long story, Chichi. But yes, she's my wife. You can't believe it, right? Even I. Sagot ni Maru at lumapit si Hela kay Chichi at marahang hinaplos ang mukha nito. Maganda ka. Eto, regalo. Sambit ni Hela at binigay ang isang bagay kay Chichi. Ano ito? Kuko ng agila. Agila? Bakit mo to binibigay sa akin? Kasi gusto kitang maging kaibigan. Sagot ni Hela at malugod itong tinanggap ni Chichi. Oo naman. Pwede mo akong maging ilog! Asul na ilog! Sigaw ni Hela at hindi na natuloy ni Chichi ang nais niyang sabihin nang biglang tumakbo si Hela papunta sa swimming pool. Hela, sandali! Sigaw ni Maru upang awatin ang asawa, ngunit huli na ang lahat at para itong palakang dumikit sa salaming pader. Oh Lord, what kind of wife do I have? Konsumisyon ni Maru habang si Rayo naman ay tawang-tawa. Maru, looks like mararanasan mo na ang sakit sa ulo na nararanasan ko dahil sa isang babae. Ang problema nga lang ay parang mas malalayang sa'yo. Wika ni Rayo at napailing na lang si Maru. I can feel that, Rayo. You don't have to say it because I'm feeling it. Tugon ni Maru tsaka nilapitan ang asawa. Hela, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ayos lang ako, asawa. May hindi pala nakikitang harang dito sa bahay mo pero huwag kang mag-alala. Akong bahala. Sagot nito, sabay walang paalam na pinukpok ng sibat ang salamin at nabasag ito ng pinong-pino na siyang ikinagulat ni Maru. Diba? Kita mo na, asawa? Kayang-kaya ko ang kalaban. Dito ka lang at maliligo na ako. Wika ni Hela at walang alam sa kaniyang ginawa. Habang si Maru naman ay lutang sa kaniyang kinatatayuan at hindi makagalaw habang pinagmamasdan ang mga basag niyang salamin at para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Bro, are you okay? Tanong ni Rayo at naluluhang napatingin si Maru sa pinsan. Rayo, ang mga salamin ko. Basag na ang mga salamin ko. May pintuan naman, di ba? Pero siya, gumawa siya ng sarili niyang pintuan. Naiiyak na sambit ni Maru at hindi batid ni Rayo kung maaawa ba siya o matatawa. Don't worry. Tutulungan kong asawa mong matuto sa mga kilos dito sa syudad. Gagabayan ko siyang matuto pero sa ngayon ay pagtiisan mo muna siya. Mukha naman siyang mabait. Singit ni Chichi habang si Maru naman ay lugmok na lugmok sa kanyang kinatatayuan. Habang sa kabilang banda naman ay walang mapagsidla ng saya ni Hela na naliligo sa kulay asul na swimming pool. Nang magsawa ay umahon siya sa tubig at muling lumapit kay Maru
na parang wala siyang kasalanang nagawa. Asawa, pangit ng ilog niyo, walang isda. Wika ni Hela at pikit matang pinapahaba ni Maru ang kaniyang pasensya. Swimming pool kasi yan, natural walang isda. Sagot niya at nais niyang sumigaw sa kakulitan ng kaniyang asawa. Sumapit ang gabi ay handa ng lahat para sa hapag at kasalukuyang nakaupo si Hela sa silya katabi ni Maru at namamangha ito sa mga pagkaing nasa mesa. Akmang kukuha na sana si Hela ng pagkain ngunit pinigilan siya ng Don. Hela, sandali! Ano po yun, Papa? Nais ko lang itanong sa iyo kung alam mo bang gamitin ang mga nasa hapag? Ang mga nasa hapag? Ang mga sandata po ba sa hapag? Opo, alam ko. Sandali at ipapakita ko sa inyo. Anya at kinuha ang buong manok tsaka hinawakan ng tinidor. Aba, magaling. Parang marunong ka ngang gumamit niyan, anak. Sige nga, ipakita mo sa akin kung paano yun gamitin. Opo, Papa. Sagot ni Hela, sabay humugot ng maraming lakas, sabay sinaksak ng tinidor ang buong manok, habang ang Don at si Maru naman ay kinakabahan sa kilos ni Hela at para itong kumakatay ng buhay na manok. Ganito po, Papa, hindi ba? Ayan, nahiwa ko na. Tara, kain! Aniyaya niya habang si Maru naman ay nagtatanim ng takot sa kaniyang puso dahil parang kayang-kaya siyang tapusin ni Hela sa isang pagkakamali lamang. Nang matapos kumain ay napakadugyot tignan ni Hela, gawa ng kay raming sosang nagkalat sa pisngi at labi nito. Maraming salamat sa pagkain. Sambit ni Hela at nagmabuting loob si Maru. Ang dumi ng pisngi mo. O eto. Aniya, tsaka binigyan ng tisyo ang asawa. Maraming salamat. Tugon ni Hela sabay sinubo ang tisyo. Oh God, iluwa mo, hindi yun pagkain. Hindi ba? Binigay mo eh. Pero malambot kahit medyo matabang. Masarap naman eh. God help me. I don't understand this creature anymore. Konsumisyon ni Maru at mababaliw na yata siya sa kaniyang asawa. At abala pa talaga ang bibig nito sa kakanguya ng tissue. Matapos lisanin ng hapag, ay dinala ni Maru ang kaniyang asawa sa silid. Hela, ito ang silid natin. At doon naman ang shower. Kung gusto mong maligo ay maligo ka lang. At pindutin mo lang ang green doon. Litanya niya habang si Hela naman ay naaaliw sa lawak ng silid. Ano pala ang shower? Halika't ipapakita ko sa'yo. Sambit ni Maru at hinilang asawa papuntang shower. Ito ang shower at kung maliligo ka ay pindutin mo lang ito. Dugtong ni Maru at pinindot ang green at kasabay nito ang pag-agos ng tubig at ikinamangha ito ni Hela. Ulan? May ulan ka sa bahay mo? Ang galing! May kaibigan ka bang diwata? Ako din, pasubok! Excited nitong sambit at pinindot-pindot ng paulit-ulit ang kulay berde at naglaro sa shower na parang bata. Habang si Maru naman ay nagsasalubong na ang kaniyang mga kilay at hindi niya alam kung saan ba siya mag-uumpisa para hubugin si Hela. I don't expect that marriage is such a challenging commitment. Tanging sambit ni Maru at nalulugmok na napaupo sa kaniyang kama. Hindi nagtagal ay tapos na si Hela sa kaniyang paglalaro at lumabas na rin ito mula sa shower. Asawa, gusto mo rin bang maligo sa ulan? Tara, ligo tayo! Ngiting wika ni Hela at nagulantang si Maru sa kaniyang paglingon. What the? Bulalas ni Maru at laglag ang kaniyang panga sa kaniyang nakita. Bakit? Nasaan ang mga saplot mo? God, magtakip ka nga. Hindi ka ba nahihiya? Nakikita ko ang mga utawat mo. Towel, magsuot ka nga ng towel. Oh man! Apura niya at kinuhanan ng towel ang asawa at tinakpan ang buong katawan nito. Hela, next time, huwag kang pabaya. Lalo na kung ganito ang ayos mo at lalaki ang kaharap mo. Mag-ingat ka naman. Dugtong niya at tinitigan lang siya nito sa mga mata. Bakit? Asawa naman kita. Sa aming tribo, kapag kasal ng isang babae, ibibigay na niya ang kanyang katawan sa kanyang asawa. Kaya pwede mo naman akong tignan hanggang sa magsawa ka. Sagot ni Hela
At namula ang pisngi ni Maru sa nakakaakit nitong tinig at biglang tumayo ang kaniyang alaga at nagiinit ang kaniyang buong katawan. Magbihis ka na. Ang dami mong alam. Matulog ka agad kapag tuyo na ang buhok mo. Sambit ni Maru, tsaka tinalikuran ng asawa at nagmamadaling nilisan ang silid dahil konting-konti na lang ay mawawalan na siya ng kaniyang kontrol sa sarili. Nang makalabas si Maru ay nangihina niyang isinandalang kaniyang katawan sa pintuan, sabay bumuga ng napakaraming hangin at hinawakan ang kaniyang pagkalalaki. Calm down, buddy. Don't rush things. Aniya at pilit na pinapakalma ang kaniyang alaga. Nang kumalma ang alaga ni Maru, ay nagpasya siyang pumunta sa silid ng kaniyang ama. Why are you here, son? Dad, I want to ask this from you directly. Kung may paraan ba upang mapulang bisa ang kasal ko kay Hela? At bakit mo naman yun natanong? Because I like someone else. You love that woman? Maybe, Dad. You're unsure about your feelings, Maru. I know, Dad. Pero mas lalo akong nagiging hindi sigurado sa nararamdaman ko tungkol sa babaeng gusto ko. Dahil bigla akong nagkaroon ng asawang hindi ko plinano. Dad, I don't want this marriage kaya tinatanong kita kung may paraan ba para ipawalang bisa ang kasal ko kay Hela. Anak, walang bisa ang kasal mo kay Hela pagdating dito sa syudad. Pero ang kasal mo sa tribo ay banal. Mapapawalang bisa lang ang kasal mo kung si Hela mismo ang aayaw. But for now, all you need to do is tulungan mo si Hela na mamulat sa kaugalian at kilos ng mga normal na tao dito sa syudad. She's your wife and she's your responsibility. A piece of advice, son. If you can't look at her as your wife, respetuhin mo na lang siya dahil sa mata at puso ni Hela ay asawa ka niya kahit kabaliktaran ito sa puso at isipan mo. Wika ng Don at bagsak balikat na napabuntong hininga si Maru. Matapos makipag-usap ni Maru sa kanyang ama, ay bumalik siya sa kanyang kwarto at labis niyang ikinabigla ang kanyang nadatnan. Mga sanga? Dahon? Bakit may mga sangat mga dahon ang kama ko? Sino ang... Hela! Kumakalimbang niyang sigaw at narinig niyang bumukas ang pintuan at kay bilis niyang nilingon ito. Bakit tinatawag mo ako asawa? Inosenteng tanong ni Hela at agad na bumaba ang mga mata ni Maru sa hawak-hawak nito. At may dala ka na namang dahon ng saging. Hela naman, anong balak mong gawin sa kwarto ko? Balak mo bang gawin tong gubat? Baka may dala ka ring asdan at baboy ramo. Wika ni Maru at kulang na lang ay maglupasay na siya sa konsumisyong dala ni Hela sa buhay niya. Asawa, galit ka ba? Malungkot na wika ni Hela at humugot ng napakaraming pasensya si Maru. Hindi pa. Konti na lang, Hela. At itatali na kita. Pasaway kang asawa. Daig ko pang may 12 anak dahil sa'yo. Itapon mo mga dahon at mga sanga mo. Isama mo ang ahas at baboy ram mo kung may dala ka pa. Diyos ko naman, sa'yo na yata ako mamamatay. Pero asawa, hindi ako makatulog sa lumulubog mong kama at dahon ng kumot ko. I don't care. Wala akong pakialam. Basta't ilabas mo itong mga dahon mo sa kwarto ko at matulog ka ng maayos dito sa kwarto ko. At wag na wag mo itong gagawing basurahan ng mga kalukuhan mo. Galit niyang wika at biglang nangilid ang mga luha sa mata ni Hela at huli na ni Maru na pagtanto ang kaniyang kamalian. Hela, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Aniya, ngunit tuluyan ang pumatak ang mga luha sa mga mata ni Hela. Pasensya ka na. Hindi ko kasi alam kung paano ako maninirahan sa tirahan na binibigay mo sa akin. Hindi ko alam kung paano umangkop sa buhay mo dahil hindi naman to ang buhay na kinalakihan ko. Pasensya na, hindi na itong mauulit. Sambit ni Hela at agad na niligpit ang kanyang mga dahon at malungkot na nilisan ng silid ng binata. Hela! Hela! Tawag niya sa pangalan nito, ngunit masama ang loob ni Hela sa kanya. Kasalukuyang nakaupo ngayon si Maru sa kanyang kama at lumalalim ng gabi ngunit hindi pa bumabalik si Hela. God, bakit ang tagal niyang bumalik? Talaga bang nasaktan ko ng gusto ang puso niya? I guess I don't have a choice. Labag sa loob niyang sambit at nagpasya siyang hanapin ang dalaga. Sa kanyang pagbaba ay nakita niya ang kanyang ama.
Dad, nakita mo ba si Hela? Si Hela? Siya bang hinahanap mo? Sagot ng Don, tsaka tinuro ang dalaga sa labas ng mansyon na mahimbing na natutulog sa hardina. Naawa si Maru sa kalagayan ni Hela at napasapo siya ng kanyang sariling noo at napailing. It's my fault, Dad. Fault. Naawa ka ba sa kanya dahil dyan siya sa labas natutulog? I shouted at her, Dad. Yan ang hindi pwede, anak. At bakit mo naman ginawa yun? Hindi kita pinalaking ganyan, Maru. I know, Dad. Napuno lang ako sa pasaway niyang kilos. Nagdala ba naman siya ng mga dahon at sanga sa kwarto ko? I never used that kind of thing, Dad. That's why nasigawan ko siya. And now, naawa ka sa kanya dahil dyan siya natutulog sa labas? Tanong ng Don at tumango si Maru. Yes, I feel so sorry, Dad. Tura niya at tinapik ng ama ang kaniyang balikat. Anak, Hela is not a pitiful woman. She's strong and brave sa tribo niya. Look at her. She's sleeping at peace. Yan ang buhay na kinalakihan niya. At dyan siya komportable. Hindi siya nakakaawa, anak. Kaya lang, dinala mo siya sa mundong hindi kanya. Daig pa ni Hela ang isang batang naliligaw dito sa mundo natin. Kahit kailangan mo siyang alagaan at alalayan at imulat sa kung anong buhay natin dito sa syudad. Malayo sa kanyang kinalakihan. Alam kong hindi mo siya mahal, anak. Pero, responsibilidad mo siya dahil asawa ka niya. Kahit sa mga mata mo hindi mo siya nakikita bilang asawa. Pasasaan din at baka mahalin mo rin siya kagaya ng iyong lola. Talking about Lola, Dad. Paano naging asawa ni Lola si Lolo kung hindi niya rin tumahal? Masyadong mahabang storya, anak. Pero ang dulo ay minahal ng lola mo ang lolo mo nang higit pa kanino man. Tura ng Don at naging palaisipan kay Maru ang lahat. Gayunpaman, ang kaniyang konsensya ay nakatuon kay Hela. Matapos makipag-usap ni Maru sa kanyang ama, ay nilapitan niya si Hela sa hardin at kay tagal niyang pinagmasdan ang imahe nito. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi nito at hinaplos ang malambot na pisngi ng asawa at unti-unti niyang napagtanto ang kakaiba nitong ganda. Kahit sarado ang mga mata nito at walang kahit konting makeup ang muka, ay nag-uumapaw pa rin ang ganda nito. Hela, you're such a beautiful woman. But I'm afraid that I can't love you the way you want me to love you. But one thing I'm so sure. I want to give you my respect. Aniya at marahang nilalaro sa kaniyang daliri ang malambot at makintab nitong buhok. Kinaumagahan ay unti-unting bumabalik ang diwa ni Hela. Ngunit kay bigat pa rin ang mga talukap ng mga mata niya at nais pa niyang matulog. Lalo na't may nalalanghap na mabangong amoy ang kaniyang ilong at isiniksik pa ang kaniyang mukha rito. Nakaramdam ng panlalamig si Hela kaya't kinapa niya ang sanga at mahigpit itong hinawakan at hinila. What the? Ow! Masakit na sambit ni Maru nang mahila ang kaniyang batuta sabay napabalikwas siya ng bangon at ganoon din si Hela. Maru? Bulalas ni Hela nang mabungaran niyang hindi maukit na mukha ni Maru. God, Hela! Kunin mo! Ang alin? Masakit! Ang ano? Please bitawan mo! Ano nga ang bibitawan ko? Ang hinihila mo! Sagot ni Maru at kay bilis na binitawan ni Hela ang kaniyang hawak-hawak ng mapagtantong ang pagkalalaki pala ng binata ang sinasakal ng kaniyang kamay. Sabay na patakip siya ng kaniyang bibig. Bakit mo naman hinila? Pasensya ka na. Akala ko sanga. Inosenteng tugon ni Hela at magkahalong tawa at sakit ang tanging nagawa ng itsura ni Maru. Sanga? Paano ito naging sanga? Matigas kasi. Sagot nito at napahalakhak si Maru dahil natural sa lalaki ang minsan ay tigasan kahit tulog. You're such a sweet girl, Hela. Tura niya at ginulo ang buhok nito. Kakaiba ka kung manggising. Imagine, I'm sleeping peacefully pero nakamamatay mo kung ginising. Dugtong niya sabay tawa. Bakit ka kasi nandito? Bakit ka nasa tabi ko? Ayan tuloy. Sambit ni Hela at sa isang iglap ay sumeryoso ang mukha ni Maru at masinsinang tinitigan sa mga mata ang asawa. Bakit ako nandito? Kasi nandito ka, Hela.
Humihingi ako ng tawad sa pagsigaw ko sa'yo kagabi. Pasensya ka na at hindi ko na yun uulitin kahit kailan. Paumanhin niya at hinaplos ni Hela ang pisngi ng kanyang asawa na may ngiti sa labi. Ako rin, patawad din sa mga nagawa ko. Sisikapin kong wag nang magdulot ng kahit anong gulo sa'yo at sa iba. Turan niya at isang sagawang bumulabog sa kanilang dalawa. Hela! Where are you, my dear? Hela! Sigaw ni Chichi at mabilis na natuon ang atensyon nito sa hardin kung saan naroroon sina Maru at Hela. Oh, there you are, Hela. Ano to? Bakit may mga sanga ng mga kahoy at dahon ng saging dito? Are you two doing a homemade camping? Well, it seems like that, Chichi. Sagot ni Maru. Chichi, bakit mo pala ako hinahanap? Tanong naman ni Hela at pumilantik ang mga talukap sa mata ni Chichi. Well, I'm here para turuan ka kung paano magbihis ng maayos at matino. First step ay mag-shopping tayo. Sagot nito, sabay hinila si Hela. Shopping? Anong shopping? Masarap ba yun? Ano ka ba? Hindi to pagkain. Bibili tayo ng mga damit mo na babahagi sa'yo. You're beautiful, Hela, at pagagandahin pa kita. And Maru, sumama ka sa amin. Maglalakad lang tayo sa araw na to para maigala natin si Hela sa syudad ng maayos. Saad ni Chichi at hindi kumontra si Maru. Aalis na ba tayo, Chichi? Sandali, kukunin ko munang sandata ko. Sandata? You mean your sibat? Hindi natin kailangan ng sandata doon, Hela. Kaya let's go. Apura ni Chichi at sabay silang lumabas ng mansyon. Habang naglalakad ay naramdaman ni Maru ang takot ni Hela sa mga sasakyang dumadaan at napapahigpit ang pagkakahawak nito sa braso niya. Kaya't kinabig ni Maru ang bewang ng kanyang asawa at takang napatingin si Hela rito. It's okay, Hela. Huwag kang matakot. Kailangan mong matutong kumapit sa akin. Aniya at napangiti si Hela. Asawa, hindi ko alam na marami palang insekto dito sa inyo kaysa sa gubat. Insekto? You mean ang mga yan? Sagot niya, saka tinuro ang mga kotse at tumango si Hela bilang tugon. Yan nga, ang bibilis ng mga insekto nyo rito. Sa gubat lumilipad, dito naman sa inyo ay tumatakbo. Sagot nito at napahalakhak si Maru. Hindi sila insekto. Let me show you. Buong kumpiyansang sambit ni Maru, tsaka pinara ang isang taxi. Huminto ang taxi at nagbukas ang bintana nito. At nang makita ni Hela ang lalaki sa loob ng taxi, ay kay bilis na nanlaki ang mga mata nito. Maru, lumayo ka! Sigaw niya at malakas na hinila si Maru palayo sa kotse, sabay tumilapon ito sa damuhan na ikinagulat ni Chichi. Hela, wait! God, hold on! Tarantang sambit ni Chichi matapos makita si Hela na may hawak-hawak na matigas na kahoy. Huwag kang lalapit, Chichi! Delikado ang insekto na to! Manong, ililigtas kita! Sigaw ni Hela sabay pinungpok ang kotse hanggang sa nagkayupi-yupi ito. Miss, magtigil ka! Miss, hoy! Baliw ka ba? Sigaw ng lalaki, ngunit hindi ito naririnig ni Hela. Manong, huwag kang mamamatay! Papatayin kong insekto na to! Kukunin kita mula sa tiyan niya! Kumapit ka lang! Sigaw ni Hela habang ang driver naman ay napapahawak na lang sa kanyang ulo at naiiyak sa nangyayari. Baliw ka, miss! Naku, hindi! Ang taxi ko! Hela, stop! Sigaw ni Maru at inawat si Hela ngunit itinulak lang siya nito palayo. Asawa, kaya ko to! Magtiwala ka lang sa akin! Sambit ni Hela at matagumpay na nasupil ang kotse. Yupi-yupi ang taxi at basag-basag ang salamin at hinugot ni Hela ang driver mula sa basag na front mirror. Manong, ligtas ka na! Masay niyang wika habang umiiyak ang lalaki. Naintindihan ko kung bakit ka umiiyak. Manong, makakauwi ka na sa pamilya mo ng ligtas. Hindi naman yun ang iniiyak ko eh. Tugon ng lalaki at may isang kotse ang huminto ng mapansin ang kaguluhan. Sa muli ay sinugod ito ni Hela at muling binugbog ang naturang sasakyan at may pumarada pang isa at binugbog na naman niya ang kotseng yon. Habang si Chichi naman ay napapahawak na lang sa kanyang tiyan. Habang si Maru naman ay nakikiiyak na rin sa mga driver habang si Hela naman
ay proud sa kanyang lakas at pawis na lumapit sa mga driver. Wala na, ligtas na kayong lahat. Pakiramdam ko ay ito ang panibago kong misyon sa buhay. Sambit ni Hela nang nakangisi. Misyon mong mukha mo! Sigaw ng mga driver na ikinagulat ni Hela. Mga walang utang na loob! Kaya na ngang niligtas ko kayo pang galit? Wala naman kasi kami sa kapahamakan eh. Pero mapapahamak na kami sa mga sawat trabaho namin dahil sa'yo. Sagot ng mga ito at inosenteng lumapit si Hela kay Chichi. Chichi, bakit sila pang galit? Wala naman akong ginawang masama. Oo, wala kang ginawang masama, Hela. Pero sobrang sama meron. Habang sa kabilang banda naman ay abala si Maru at isa-isang binayaran ng mga danyos ni Hela upang hindi magsampa ng kaso ang mga driver. Matapos maayos ang danyos, ay nilapitan ni Hela ang kaniyang asawa. Asawa, ayos ka lang ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang nalugi. Talagang nalugi ako, Hela. Luging-lugi ng 5 milyon dahil sa'yo. Sagot ni Maru at siniko siya ni Chichi. Ikaw kasi Maru, pumara ka pa ng taxi. Nakita mo namang sinasanay pa natin yung tao eh. May pa-let me show you ka pa. Tingnan mong napala mo. Paninisi ni Chichi at sising-sisi si Maru. Sa masamang bungad ng araw ay nagpatuloy pa rin ang tatlo sa kanilang lakad. Hela, pwede bang wag kang kumilos ng kahit ano kung hindi namin sinasabi? Para hindi tayo mapahamak. Pwede ba yun? Pakiusap ni Maru at tumango si Hela rito. Naintindihan ko. Tura niya at huminto si Chichi sa isang maliit na shop. Mag-ice cream muna tayo. Uhaw na ako eh. Pwede ba? Hela, gusto mo ice cream? Masarap yun. Inggan yung wika ni Chichi at ngiting tumango si Hela. Hindi nang tagal ay nakabili na sila ng ice cream at kasalukuyang dala-dala ni Maru ang para kay Hela. Hela, try this one. Tikman mo. Inganyo niya ngunit ngumiwi lang si Hela. Ang dumi niyo pala. Kumakain kayo ng tae. Anya at halos mabulunan si Maru sa narinig habang si Chichi naman ay halos mamatay sa kakatawa. Hela! Saway na sambit ni Maru at hininaan ang kaniyang boses. Hela, this is not a poop. Hindi ito tae. This is ice cream. Tikman mo. Inganyo niya at nang makita ni Hela na seryoso si Maru ay tinikman niya ang ice cream. Init! Malamig, hindi mainit. Masarap, di ba? Tura ni Maru at ngiting hindi mapigilan ni Hela ang kumain ng ice cream. Nagpatuloy ang lakad ng tatlo at habang binabaybay ang daan ay hindi binitawan ni Maru ang kamay ng kaniyang asawa at si Hela naman ay kay bilis ng pagtibok ng kaniyang puso. Gusto niya si Maru at mahal na mahal niya ito kahit naramdam niyang parang hindi siya nito gusto. Hindi nagtagal ay narating na nila ang mall. Habang nasa mall ay pasakay ang tatlo sa escalator, ngunit ayaw sumakay ni Hela. Hela, sige na, itapak mo ng mga paa mo. Utos ni Chichi. Ayokong sumakay dyan. Demonyo yan. Hela, it's not a demon. It's called an escalator. Dali na, hold my hand. Mahinahong sambit ni Maru at hinawakan nga ni Hela ang kamay nito at dahan-dahang inapak ang kaniyang mga paa. See? All good. Hindi ka naman napahamak. Oo, okay lang pala ako. Tura ni Hela sa garalgal na tinig at nanginginig na tuhod. Nang marating ang itaas ay napaluhod si Hela sa tuktok ng hagdan at pakiramdam niya'y hinang-hina ang kaniyang tuhod. Hela, kaya mo pa bang maglakad? Kaya ko. Sandali lang. Tura ni Hela, sabay tuwid na tumayo ngunit napahagalpak lang sa tawa si Maru nang kusang bumabaluktot ang mga tuhod ni Hela sa panginginig. Asawa, ano ba? Huwag mo kong tawanan. Saway ni Hela at hindi talaga mapigilan ni Maru ang kaniyang tawa. Sorry, you walk like a crab. Tura nito at walang tigil sa paghalakhak. Nagpatuloy ang araw ng tatlo at abala pa rin sina Maru at Chichi sa pagmulat kay Hela sa mundo ng syudad. At ngayon ay abala ang mga ito sa pamimili ng mga damit para kay Hela. Hela, bagay ito sa'yo. Hela? Hela?
Maru si Hela? Tanong ni Chichi at agad na alarma ang dalawa nang mapansing wala si Hela sa kanilang tabi. At mabilis nila itong hinanap. Mula sa distansyang pagitan ay nakita nila si Hela na tila nakikipag-usap sa manikin. Kinakausap kita. Bakit ayaw mong sumagot? Ang sama ng ugali mo ah. Inis niyang sambit sa manikin at pinagtitinginan siya ng maraming tao. Hela, anong ginagawa mo? Nakakahiya ka. Konsumisyong sambit ni Maru sa asawa at hinawakan ang kamay nito. Kinakausap ko lang naman ng babaeng yan eh. Gusto ko lang malaman kung bakit matigas ang dibdib niya. Hawakan mo. Aniya at pinahawakan kay Maru ang dibdib ng manikin. Diba matigas? Itong akin hawakan mo. Dugtong niya at pinatong ang kamay ni Maru sa kanyang dibdib at kay bilis na namula ang mukha ni Maru sa malambot nitong laman. Diba? Malambot ang akin. Tsaka dito sa baba malambot din. Hawakan mo pa. Wika ni Hela at akmang ilalapit niya ang kamay ni Maru sa kanyang ibaba ay agad na binawi ni Maru ang kanyang kamay mula rito. I know it's soft. Hindi mo kailangan na pahawakan sa akin ang ano mo dito sa publiko because God, Gigi, explain it to her please. Nauutal na sambit ni Maru at kay bilis ng pagkabog ng kaniyang puso. Parang ewan si Hela pero gusto pa niyang mahawakan ang malambot nitong laman, ngunit hindi niya yun maaaring gawin dahil nasa publiko silang lugar. God, her innocence will kill me anytime, any minute. But here she have a round and big chest. Saad ni Maru sa kanyang isipan at palihim na sinulyapan ang dibdib ni Hela. Matapos magpaliwanag ni Chichi ay agad na intindihan ni Hela ang kaibahan niya sa matigas na manika. Matapos nito ay bumalik sila sa pag-shopping at isang damit ang napili ni Maru para sa asawa. Hela, subukan mo nga ito. Aniya sa asawa at inalalayan si Hela sa fitting room ngunit kanina pa ito sa loob at hindi pa ito lumalabas. Maru, tingnan mo nga si Hela at bakit matagal siyang lumabas? Wika ni Chichi at sumunod naman si Maru. Hela, all good? Okay ka lang ba dyan? Asawa, halika nga. Kanina pa tong tao dito eh. Ayoko kong lubayan. Tao? May ibang tao dyan? Takang wika ni Maru at pumasok sa fitting room, ngunit wala siyang nakitang ibang tao. Nasaan ang sinasabi mong tao? Ayun o. Sagot ni Hela tsaka tinuro ang salamin. Kanina pa yan eh. Masamang espiritu siya. Ginaghay niya ang kilos ko at pati ang mukha ko. Hindi kaya malapit na akong mamatay? At isa itong pangitain? Aniya at napahilot ng kanyang ulo si Maru at pati salamin ay kailangan niyang ipaliwanag. Matapos magpaliwanag ni Maru ay kagad din itong naintindihan ni Hela. Mabuti na lang at mabilis itong umintindi at hindi siya gaanong nahirapan at nagpatuloy ito sa pagsusukat ng mga damit. Hindi nagtagal ay lumabas na si Hela mula sa fitting room at nang masilain ito ni Maru ay nanlaki ang kaniyang mga mata kasama ang kaniyang bibig. Maganda si Hela at mas lalo lang nag-uumapaw ang ganda nito sa kulay pula nitong bestida na hapit sa katawan nito. At ukit na ukit ang maliit nitong bewang, malaking dibdib at malapad na balakang. Dagdagan pa ng makintab at tuwid nitong buhok na bumagay sa lahat. Gorgeous. Mahina at tulalang wika ni Maru. Sa buong buhay niya hindi niya sukat akalain na may morenang ganoon kaganda. I knew it! Wow! Ang ganda-ganda mo, Hela. Palagay ko ay mas maganda ka pa kay Joanna at kaya mong dalhin kahit anong damit, di ba, Maru? Sambit ni Chichi sa tulalang si Maru. Oo. Tura ni Maru at hindi pa tuluyang nakakabalik sa kanyang wastong diwa. Chichi, sino si Joanna? Never mind, Hela. Tara, mamili pa tayo. Aya ni Chichi at muli pa silang namili ng mga damit at sandals. Hindi nagtagal ay sumapit na ang hapon at palabas na sila ng shopping store. Pagod ang araw pero na-enjoy naman nilang tatlo. Nang makalabas mula sa shopping store na yon, ay isang sundong kotse ang pumarada sa kanilang harapan at kay bilis na namang kumilos si Hela upang bugbugin
sana ang kotse. Ngunit agad siyang nahawakan ni Maru. Wait Hela, wait. Not this one. Not this time. Kumalma ka lang. Ang nasa harapan mo ay kotse at hindi kalaban. Hindi insekto. Diyan tayo sasakay. Kotse? Yan ang pangalan ng insekto mo? Mabait ba yan? Okay. Yes. Mabait ito. Ngayon sumakay ka na. Mahinahong sambit ni Maru at saglit na nag-isip si Hela. Sigurado ka mabait yan? Paninigurado nito at tumango si Maru. Yes. Now, get inside the car. Anya at naghahalinlangan man ay sumakay si Hela sa kotse kasama nila Maru at Chichi. Nang makasakay si Hela ay napansin pa rin ni Maru ang kaba nito at pag-aalinlangan kaya hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito upang ipadama dito na maayos lang ang lahat. Hela, it's okay. Wala ka sa kapahamakan at nandito ako kasama mo. Alo niya at tumingin ito sa kanya na may buong tiwala. Alam ko, salamat asawa. Sagot ni Hela at humilig ito sa balikat ni Maru. Sa puntong yon ay tila nakadama ng saya ang puso ni Maru. Sayang kailanman ay hindi niya naramdaman kanino man. Ang damdamin niya ay walang ibang gusto kundi masiguradong ligtas si Hela at masaya siyang nasa tabi niya ito. Sa bugso ng damdamin ay kusang gumalaw ang kamay ni Maru upang haplusin ang kairahan, ang braso ng asawa. At bawat paghaplos ay dama niyang makinis nitong balat. So simple. A lovely one you are, Hela. Sambit niya sa kanyang isipan at sinulya pa ng asawa niyang komportableng nakapikit sa kanyang bisig. Nakakahumaling ang kasimplihan nito, maging ang natural nitong ganda. Habang kasama ito, ay nakakalimutan ng kanyang puso na may ibang babae siyang hinahangad. At masuyong hinagkan sa noo ang kanyang asawa. Uy, nakita ko yun, Maru. Gusto mo na bang asawa mo, no? Paano ang dream girl mo, ha? Paano si Joanna? Panunuya ni Chichi rito. Hindi ko siya iniisip ngayon, Chichi. Talaga? Paano si Hela kung muli kayong magkita ni Joanna? Anong gagawin mo? Kanino ba papanig ang puso mo? Sa hindi mo sadyang asawa o sa pangarap mong babae? Tanong ni Chichi at tanging buntong hininga lang ang naisagot ni Maru. Honestly, I don't know, Chichi. I don't know. Ang gusto ko lang gawin ngayon ay ang alagaan ng asawa ko. Turan niya at tinitigan ng napakaseryoso si Hela. Sa piling ni Hela ay wala siyang ibang nararamdaman kundi saya at magaan sa dibdib. At kay Joanna, ang puso niya ay parang walang halaga at pinipilit. At sa puntong ito ay napagtanto niyang mas masarap pagmagmahal ng taong hindi mo na kailangang ipilit ang sarili mo at wala kang kailangang patunayan kundi ang magiging totoo lang sa iyong nararamdaman. Hindi nagtagal ay narating na nila ang mansyon at ginising ni Maru ang kanyang asawa. Hela, wake up. Nandito na tayo. Pukaw niya rito at nagising ang dalaga. We're home. Dugtong niya at lumabas sila mula sa kotse. Ang bait nga ng insekto mo, asawa. Niluwa niya tayo. Inosenteng wika ni Hela at napangiti lang si Maru rito. You will be alright, Hela. Masasanay ka rin. We will help you. Anya rito at ginulo ang buhok nito. Ewan ba niya pero gustong gusto niyang gawin yon sa kaniyang asawa. Kapwa pagod sina Maru at Hela sa kanilang lakad. At si Chichi naman ay sinundo ni Rayo. At ngayon ay kasalukuyang abala si Maru sa kanyang laptop para sa ilang emails na kailangan niyang basahin. At kanina pa niya hinihintay si Hela ngunit hindi pa ito pumapasok sa kwarto. Baka nasa pool siya. Tanong niya sa kaniyang isipan. Dahil hindi mapakali si Maru, ay nagpasya siyang tumayo mula sa silya. Dahil baka may kalokohan na namang ginagawa si Hela. At dumungaw siya sa bintana kung saan abutanaw niya ang pool at doon ay nakita niya si Hela na masayang nagtatampisaw ang mga paa sa pool. Nandyan lang pala siya. Akala ko may ginagawa na naman siyang kalokohan. Mabuti naman at mabait ang utak niya ngayon. Maginhawa niyang sambit. Ngunit kay bilis na kumunot ang kaniyang noo matapos niyang mapansin ang kung ano sa pool. Bakit ang daming gumagalaw sa pool?
Madumi ba ang pool? That can't be possible. Aniya sa kanyang isipan at napansin niya si Hela na tila may binubuksan. Anong ginagawa niya? Anong kinuha niya? Anong hawak niya? Isda? Isda ba yan? Anak ng isda nga. God! Bulalas ni Maru at kay bilis na bumaba papuntang pool at kay laking hakbang na nilapitan si Hela. Hela, anong ginagawa mo? Patingin nga ng kamay mo. Basag atensyon niya sa dalaga at humarap ito sa kanya na may hawak na isda at pakiramdam ni Maru ay pinukpok ng martilyo ang kanyang ulo. Where did you... Saan mo kinuha ang mga goldfish na yan? Sila? Ang ganda nila, hindi ba? Doon ko sila kinuha, oh. Tura nito, sabay tinuro ang kaharap na bahay. Seriously? Sa kapitbahay? Maliit kasi ang tirahan nila doon. Marami sila pero nakasalamin sila. Ang liit-liit ng tubig nila kaya kinuha ko sila at nilipat dito. Tsaka para na rin may isda ang ilog mo, di ba? Sagot ni Hela at napasalampak ng upo si Maru sa mga bermuda. Akala ko pa naman nagtitino ka na. Yun pala, nagnakaw ka pa ng mga goldfish sa aquarium ng iba. Hela, iba ka. Tanging sambit ni Maru at kulang na lang ay mamatay na siya sa konsumisyon niya rito. Asawa, gusto mo ihawin ko sila? Nako, at may balak ka pa talagang lutuin sila. Yung totoo, Hela. Kaya mo sila ninanakaw hindi para buhayin kundi ulamin, oh. Panguumbok niya at ngumiti lang si Hela sa ngiting yun ay nagsasabing tama siya. Sa kalagitnaan ng konsumisyon ni Maru sa kanyang asawa ay may isang matandang nagsisigaw sa kanilang gate. Hoy! Ang mga isda ko! Ibalik niyo sa akin ang mga isda ko! Hoy, babae! Lumabas ka! Pagwawala ng ginangat, hinarap ito ni Maru. Ma'am, pasensya na po kayo sa asawa ko. Pangako, ibabalik po namin ang isda bukas. Paumanhin niya at mataray siyang tinaasan ng kilay nito. Siguraduhin mo lang, iho, dahil pag nanakaw ang ginawa ng asawa mo at pwede ko siyang kasuhan ng mga oras. Magpasalamat at kapitbahay ko kayo nun pa dahil kung hindi ko ito papalampasin. Saad ng ginang bago ito tuluyang umalis. Nang makalis ang matanda ay nahihiyang humarap si Hela sa asawa at batid niya sa kanyang sarili na nakagawa na naman siya ng kasalanan. Asawa, nakagawa na naman ba ako ng mali? Malaking pagkakamali, Hela. Galit ka na ba sa akin? Tanong nito at umiling si Maru. Hindi. Sagot nito at nilapitan ang asawa at saka hinawakan ng kairahan ng pisngi nito. Look at me, Hela. Utos niya at sinunod siya nito at agad na nagtama ang kanilang mga mata. Makinig ka, Hela. Hindi ako galit sa'yo. Pero kailangan mong masanay sa buhay dito sa syudad at kung ano ang tamang pagkilos rito. Dahil kung palagi kang ganyan, ay magagalit sa yung ibang tao. Kung sa akin lang ay walang problema, I can understand you forever. Pero kung hahayaan kitang ganyan, hindi ka matututo at wala kang magiging kaibigan. And I don't want that to happen. Hela, handa ka bang matuto sa lahat ng ituturo namin sa'yo? Dugtong niya at tumango si Hela bilang tugon. Oo, gusto ko. Pero gusto ko ang mga isda na yan. Aniya at napangiti si Maru. Tungkol naman dyan, ay isasoli natin yung mga yan at ibibili kita ng para sa'yo. Sagot ni Maru at hinagkan sa pisngi ang asawa. Gusto mo na ba ako, asawa? It's a secret. For now, matulog na muna tayo. Let's go. Aniya sa asawa at sabay nilang tinungo ang kwarto habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Nang makahiga sa kamang dalawa, ay hindi pa rin mapakali si Hela at panay ang kanyang paglimbag at hindi makuha ang posisyon sa kanyang pagtulog. Hindi siya sanay sa kama at hindi niya kayang matulog rito. Can't sleep, Hela? Hindi mo pa rin ba kayang matulog sa kama ko? Parang ganun na nga, Maru. Hirap ako matulog at palagay ko ay hindi ako makakatulog rito. Come here. Bigkas ni Maru at basta nalang hinila ang asawa at ikinulong ito sa kaniyang bisig. Maru, sandali. Tanging bigkas ni Hela at akmang uusog pa sana siya palayo ngunit
Kinabig lang siya ni Maru padikit sa katawan nito. Shut up. Close your eyes. If you can't sleep on our bed, then maybe my arms is enough. Maru, masyadong madamdamin ang mga salita mo pero anong ibig sabihin nito? Tanong ni Hela at nais mapiko ni Maru. Naglalambing na nga siya hindi pa nito maintindihan. Huwag mo nang isipin. Matulog ka na. Pero hindi na naituloy ni Hela ang nais niyang sabihin nang siilin siya ng isang halik ni Maru at dilat matang napatitig siya rito. Maru? Bigkas niya sa pangalan nito at kitang-kita ng dalawa niyang mga mata kung paano naglakbay ang mga mata ni Maru mula sa kaniyang labi. Pababa sa leeg at siniil pa siya nito ng paulit-ulit na halik sa labi. Ngayon matulog ka na. Kung ayaw mong puyatin kita sa isang bagay. Ano naman ang pagpupuyatan natin? Something like this. Sambit ni Maru at hinaplos ang isang hita ng asawa at hinawi pataas ang suot nitong pantulog. Makiliti ang hatid na sensasyon ng bawat haplos ni Maru sa balat at buong pagkatao ni Hela at pakiramdam niya ay lumamig ang hangin at uminit ang kaniyang katawan sabay sinunggaban siya nito ng maalab at mainit na halik sa labi. Bawat halik ay mariin at maalab at kay bilis na pumaibabaw sa kanya si Maru at ang isang hita nito ay nasa pagitan ng kaniyang dalawang hita at abala ang kanilang mga labi sa pagpapalitan ng mga maiinit na halik. Nagsimulang maging makulit ang kamay ni Maru at napunta na ang palad nito sa mga masiselang parte ni Hela at kapwa dinadama ang init ng kanilang nararamdaman. Maru, halinghing ni Hela sa pangalan ng asawa at kinagat nito ang kaniyang tenga. Hela, hahayaan mo ba akong puyatin ka sa ganitong paraan? Bulong ni Maru at ang hininga nito ay dumadampi sa leeg ni Hela na nagpapasiklab sa sitwasyon sabay sinunggaban na naman siya nito ng maalab na halik sa leeg. Maru, sandali. Awat ni Hela ngunit ayaw matigil si Maru sa kasisiil sa kaniyang leeg. Maru, sandali. Hindi pa ako handa, Maru. Dugtong niya. Matapos marinig ni Maru ang malakas na boses ng asawa, ay labag sa loob siyang tumigil. Habang si Hela naman ay kitang-kita niya sa mga mata ni Maru kung paano ito nawiwili at ayaw sana nitong matigil ngunit nakikita niya rin sa imahe nito ang pagkontrol at bakas sa mukha nitong pagkabitin. Asawa, pasensya na. Alam kong tungkol sa bagay na ito at natural ito sa mag-asawa dahil ganito rin ang tradisyon sa aming tribo pero hindi pa ako handa sa ngayon. Pasensya ka na, asawa. I understand. But let me do this. Sambit ni Maru at niyakap ng mahigpit si Hela. Ang yakap nito ay may lakas at rinig na rinig ni Hela ang mabigat nitong paghinga. Asawa? Huwag ka munang gumalaw. Hayaan mo lang muna akong yakapin ka. Let me calm myself, Hela. Pakiusap ni Maru at kulang na lang ay mawala na ito sa sarili. Dala ng sitwasyon ay kusang yumakap si Hela sa kanyang asawa. At habang nahihirapan ito, ay nahihirapan din siya sabay hinawakan niyang mukha nito gamit ang kaniyang dalawang palad. Mahal kita, asawa ko. Buong sinseridad na wika ni Hela at sinunggaban ang mga halikang labi ng asawa. Hela, huwag mong gawin to. Alam mong kapag patuloy mo akong hinahalikan, baka hindi ko na mapigil ang sarili ko na angkinin ka. Kahit magsusumigaw ka pa. Batid mo ba yun sa iyong sarili? Hindi ka pa handa kaya huwag mo kong hamunin. Buong pigil na sambit ni Maru at kusang ibinaba ni Hela ang strap ng kaniyang pantulog. Halikan mo ulit ako, Maru. Sambit ni Hela na may buong pagpapaubaya sa asawa. Sa punto rin na yon ay tila tigring sumunggab si Maru sa pagitan ng dalawang dibdib ni Hela at pikit matang napaigtad si Hela sa agresibo nitong halik at sa pagkakataong ito ay wala na ang kaba at pag-aalinlangan at puro na lang pagpapaubaya. Hindi nagtagal
ay mas naging mapang-angkin pa si Maru. At si Hela naman ay buong pusong tinanggap ang katawan ng asawa at tinayaan niyang maglakbay ang labi at kamay nito sa kaniyang buong pag-aari. Hela. Halinghing ni Maru sa tenga ng kaniyang asawa, habang si Hela naman ay mahigpit na napakapit sa leeg nito, habang mariin at mabilis siya nitong inangkin. Maru, mahal kita. Hirap na sambit ni Hela sa magkahalong kiliti, sakit at sarap niyang nararamdaman sa kaibuturan ng kaniyang pagkababae. Sa mainit na gabing yon ay kapwa narating ng dalawang rurok ng kanilang kasiyahan. Nang matapos ay pagod na bumagsak si Maru sa kama. Pawis na pawis at tila walang lakas, at mula sa likuran ay niyakap niya ang kaniyang asawa at ginawaran ito ng munting halik sa batok. Salamat. Sambit ni Maru at mahigpit na ikinulong ang kaniyang asawa sa kaniyang bisig. Habang si Hela naman ay maligayang nakangiti at unti-unting ipinikit ang kaniyang mga mata. Simula sa araw na yon ay mas naging magkalapit ang puso ni Maru at Hela. Walang ibang laman ng puso at isipan ni Maru kundi si Hela lamang. At masaya siyang ito ang naging asawa niya. At ang puso niyang umiibig kay Joanna ay unti-unti nang nawawala. Habang si Hela naman sa mga lumipas na araw ay madalas itong nasa ilalim ng pagtuturo ni Chichi. Hindi mahirap turuan si Hela at mabilis itong natuto at unti-unti nitong nakukuha ang kaugaliang mamuhay sa syudad. Sige pa Hela, konting pino pa. Kailangan walang malalaglag na libro mula sa ulo mo. Sambit ni Chichi sa nag-iinsayong si Hela. Naintindihan ko Chichi, pero wika ni Hela at nanlalabo ang kaniyang mga mata. At sa hindi inaasahan ay nawalan siya ng balanse sa katawan at natumba at maagap namang rumispondi si Chichi. Hela! Hela! Ayos ka lang ba? Nag-aalalang wika nito sa nahihilong si Hela. Okay lang ako Chichi. Medyo nanlalabo lang ang mga mata ko at nahihilo ako. Baka pinagod kita ng husto Hela. Magpahinga na tayo. Pahinga? Hindi. Hindi pa ako pagod. Kakasimula pa nga lang natin eh. Hindi ko lang maintindihan ang sarili ko ngayon. Maupo ka muna at magpahinga at kung magiging mabuti ang pakiramdam mo eh. Depende na kung magpapatuloy pa ba tayo o hindi na. Baka mas importante sa'yo ang magpahinga. Alam mo na, ilang araw din tayong sunod-sunod ang pag-iinsayo. Sa bagay, tama ka Chi. Hindi na naituloy ni Hela ang kanyang sasabihin nang makaramdam siya ng pagbaliktad ng kanyang sikmura at napatakbo na lang siya sa lababo at doon dumuwal ng dumuwal. Hela, talagang ayos ka lang ba? Pag-aalala ni Chichi at hinaplos ang likuran ni Hela na walang tigil sa pagduduwal. Ayos lang naman ako. Hindi ko alam pero basta ko na lang nararamdaman ang mga ito. Aniya at mabilis pa sa 4:00 na nagduda si Chichi. Hela, may itatanong sana ako pero huwag mo itong masamain pwede ba? Ano yun Chichi? May nangyari na ba sa inyo ni Maru? Tanong niya at inalala ni Hela ang masayang sandaling yon. Minsan Chichi, minsan. Ngiting wika niya ngunit kay bilis ring na wala ang ngiting yon. May problema ba Hela? Pwede mo kong sabihin ang damdamin mo o kung anong nasa isip mo. Pangako kung ano man yan ay sa pagitan lang nating dalawa. Chichi, si Maru kasi. Kasi? Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na mahal ko siya pero ni minsan ay hindi ko narinig na sinabi niyang mahal niya rin ako. May nangyari na sa amin at lahat pero hindi ko narinig mula sa labi niyang katagang iniibig niya rin ako. Chichi, pakiramdam ko ay hindi niya ako mahal at sa bawat pagkakataon na naiisip ko yun ay nasasaktan ako ng todo. Chichi, sa tingin mo ba may iba siyang mahal? Nasasaktang tanong ni Hela at umiling si Chichi kahit na may idea siya sa kaniyang isipan. Hindi ko alam pero tsakong wala. Mas mabuting siyang tanungin mo tungkol dyan Hela. Siya lang ang makakasagot sa nararamdaman mo at ang kasagutan niya ang
magpapatahimik sa puso mo. Pero maniwala ka sa akin, walang ibang babae akong nakikita kay Maru simula nung naging mag-asawa kayo. Tama, walang ibang nakikitang babae kay Maru kundi ako lang sa pisikal. Pero sa puso niya, sa isipan niya, hindi ko alam kung sino ang laman, Chichi. Baka ako lang ang nandito pero hindi ako ang laman ng puso niya. Sagot niya at nanlulumo ang puso ni Chichi para sa itinuturing na kaibigan. Hela, huwag mo munang isipin yan. Sa ngayon, ikaw muna. Hindi ako mapakali na. Duwal ka lang ng duwal sa lababo kaya't kailangan mong sumama sa akin at kailangan mo ng doktor. Tara na. Aya ni Chichi at sinamahan si Hela papuntang ospital. Habang sa kabilang banda naman, ay abala si Maru sa kanyang mesa sa mga papeles na kailangan niyang pirmahan. Habang abala sa kanyang mga papeles, ay basta nalang sumulpot sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang asawa at matamis siyang napangiti. Diyos ko, hindi pa nga ako nagtatagal sa mesa na ito. Ay siya na agad ang nasa isip ko. Palagi na lang akong nananabik sa kanya at palagi ko na lang siyang naiisip. Parang ayoko mawalay ng matagal sa kanya. Parang gusto ko na lang siyang laging makita. Hindi pwede ang iniisip mo, Maru. Paano mo bubuhay ng asawa mo kung palagi kang ganito? Hay nako, Hela. Namimiss na kita. Magiliw niyang sambit sa kanyang isipan at biglang nagring ang kanyang cellphone. Sinulyapan niya ang kanyang cellphone upang matukoy kung sino ang tumatawag at kunot noong nagtaka siya sa pangalang rumihistro. Joanna? Sambit niya sa pangalan nito. Dati kapag tumatawag sa kanya si Joanna, ay natutuwa siya at nagkukumahog na sagutin ang tawag nito. Ngunit kakaibang nararamdaman niya ngayon. Walang excitement at walang pananabik. Gayunpaman ay sinagot pa rin niya ito. Joanna, napatawag ka. Kasi hindi mo na ako tinatawagan. Basta ka na lang nawala at gusto kong muli kang makita. Maru, bakit bigla kang nagbago? Pasensya ka na, Joanna. Abala lang ako sa buhay ko. At isa pa, wala na akong oras sa ibang bagay. Kahit sa akin? Parang ganun na nga. Sige, Joanna. May mga trabaho pa akong kailangang tapusin. Sambit ni Maru at binabaan ito ng tawag. Akmang ibababa na sana ni Maru ang kanyang cellphone nang muli niyang maisip ang kanyang asawa. Ano na kayang ginagawa niya ngayon? Nagsasanay pa rin ba siya kasama si Chichi? Matawagan nga. Maru, bigkas sa kabilang linya at nagtaka si Maru na ibang sumagot sa kanyang tawag. Chichi, bakit ikaw sumasagot ng tawag ko? Nasaan si Hela? Nandito kami sa ospital, Maru. Ospital? Anong ginagawa niyo sa ospital? Nagsusuka si Hela, kaya dinala ko na rito sa ospital. Ano? Hintayin niyo ako at papunta na ako dyan. Sambit ni Maru at agad na tumayo mula sa kanyang silya at dali-daling nilisan ang kanyang office ngunit hinarang siya ng kanyang sekretarya. Sir, saan po kayo pupunta? Magsisimula na po ang meeting niyo. Reschedule my meeting. Pero sir, importante po ito at ikaw na lang ang hinihintay nila. There's nothing more important than my wife. Like I said, reschedule my meeting and that's it. Demanda niya at napangangang walang nagawa ang kanyang sekretarya. Nang makalabas si Maru ay dali-dali siyang sumakay sa kanyang kotse at mabilis itong pinaharurot. Kalaunan ay narating na niya ang ospital. Pinarada niya ang kanyang kotse at saktong paakit pa siya sa hagdanan nang masalubong niyang dalawa at nagkukumahog na nilapitan ng asawa. Hela, are you okay? What happened? Ha? May masakit ba sa'yo? Masama pa rin bang pakiramdam mo? Tell me what you need. Nababahalang sambit ni Maru at natuwa si Chichi sa kanyang nakita. Maaaring hindi nito sinasabing mahal nito si Hela, pero ang kilos nito ay sapat na para masabi niyang nagmamahal din ito sa sariling kabiyak. Asawa, okay lang naman ako. Tsaka kumalma ka naman ng konti. Parang gusto mo na akong baliktarin eh. Sambit ni Hela at tumayo ng tuwid si Maru. Sorry, I'm just worried about you. Okay lang naman ako. Anong sabi sa'yo ng doktora? Wala. Ang sabi lang sa akin ay kailangan ko lang magpahinga at kumain ng marami.
Yun lang. Kung ganon, anong pagkain ang gusto mo? Agad na sambit ni Maru at natawa si Chichi. Ang lambing mo, Maru. Mahal mo talagang asawa mo, no? Sambit niya at sa isang iglapay na mula ang buong muka ni Maru. Nako, Maru, wag ka nang mahiya. Baka kailangan ring marinig ni Hel ang damdamin mo. Kailangan sa mag-asawa yan. Tara na at umuwi na tayong lahat. Dugtong ni Chichi at kagaya ng sinabi, ay umuwi na silang tatlo. Sumapit ang gabi, matagal si Chichi lumabas ng CR. Hawak-hawak niya ang pregnancy test. Hindi niya sinabi kay Maru ang tungkol sa pregnancy test na binigay ng doktor sa kanya at hindi pa siya handang sabihin dito ang totoo dahil hindi pa naman nga alam kung ano ang magiging resulta. Hela, ang tagal mong lumabas. Sigurado ka bang okay ka lang? Tanong ni Maru mula sa labas ng pintuan. Oo, huwag kang mag-alala. Saglit lang at lalabas din ako maya-maya. Tura niya at sinagawa ang pregnancy test. Matapos ng mga hakbang ay hindi alam ni Hela ang kanyang mararamdaman at kung ano ba ang kanyang magiging reaksyon buhat ng resulta. Gayunpaman ay nais na niya itong sabihin kay Maru, ngunit kinakabahan siya. Hela, matagal ka pa ba? Bubuksan ko na tong pintuan. Pag-aalala ni Maru at kay tagal ni Hela sa loob. Lalabas na, saglit lang. Sigaw niya at agad na lumabas mula sa CR. What took you so long? Ano bang ginagawa mo sa loob? Tanong ni Maru at agad nitong napansin ang kamay ni Hela na parang may tinatago. Anong nasa likuran mo? May tinatago ka ba sa akin? Wala. Huwag mo tong pansinin. Tura niya at nilampasan ng asawa. Hela, anong kalokohan na naman ba yan? Hindi to kalokohan, Maru. Sasabihin ko rin to sa'yo siguro bukas o sa susunod na araw. Wag lang muna ngayon. Ang mabuti pa'y matulog na tayo. Nakangiti niyang sambit at umupo sa kama. Hela, bakit hindi mo na lang sabihin sa akin yan ngayon? Baka hindi pa ako makatulog kakaisip kung ano yan. Asawa, matulog na tayo sa ngayon at pangako. Sasabihin ko rin to sa'yo bukas o sa susunod na araw. Tura niya at nagkibit balikat si Maru. Sige. Sana bukas mo na yung sabihin sa akin at kinakabahan ako sa kung ano man yan. Tura niya at matamis na ngumiti si Hela. Oo na, halika na't matulog na tayo para dumating na ang bukas. Bigkas ni Hela at kagaya ng sinabi ay natulog na sila ng asawang si Maru. Kinabukasan ay maagang umalis si Maru sa mansyon at si Hela naman ay kasalukuyang kaharap si Chichi. Anong resulta? Nagawa mo na ba? Agad nitong tanong kay Hela at ngiting inabot ni Hela ang resulta rito. Yan ang resulta, Chichi. Tignan mo. Maligay niyang sambit at napanganga si Chichi sa nakita. Buntis ka? Talagang buntis ka? Dalawa na tayong buntis, Hela. Teka, alam na ba to ni Maru? Hindi pa, Chichi. Masaya akong nagdadalang tao ako pero hindi ko alam kung paano ko to sasabihin kay Maru at hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya tungkol rito. Malamang magiging masaya siya. Mahal ka ni Maru, Hela. Kaya anong kinakatakot mo? Sa tingin mo ba, mahal ba talaga ako ni Maru? Sa tingin mo ba hindi? Sa kung paano kanya unahin at sa kung paano siya mag-alala sa'yo. Pagdududahan mo pa ba ang damdamin niya? Maaring hindi niya sinasabi sa'yo na mahal ka niya pero ako, Hela, ramdam ko at nakikita ko sa mga kilos at mga mata niya na mahal ka niya. Mahal ka ni Maru, Hela. Kahit dapat mo lang itong sabihin sa kanya. Inganyo ni Chichi pero masigit lang na sumaya si Hela. Talaga? Sa tingin mo mahal niya ako? Pero Chichi, kinakabahan ako eh. Natural lang yan. Kailan mo babalak na sabihin sa kanyang tungkol dito? Siguro ngayon pero nasa office siya eh. Eh di puntahan natin. Sambit ni Chichi at mabilis nilang nilisan ng mansyon. Habang sa kabilang banda naman ay nasa itaas ng mesa ni Maru ang bulaklak na kaniyang binili para sa kanyang asawa. At ang damit na gagamitin nito para sa isang party sa susunod na araw. Tsakong bagay na bagay ito sa maganda kong asawa. Pero ano nga kayang sasabihin niya sa akin?
Nababahala ako. Sambit ni Maru sa kanyang isipan nang biglang bumukas ang kanyang pintuan at laking gulat niya sa kanyang nakita. Joanna? Oh yes, it's really me, Maru. Hindi mo na sinasagot ang mga tawag ko kaya pumunta na ako rito. Sambit ni Joanna na parang may buo itong otoridad na maglabas-pasok sa kumpanya ng binata. Sir, pasensya ka na po. Pinigilan ko naman siya pero nagpupumilit po talaga siya. Paumanhin ang sekretarya at hindi nagalit si Maru rito. It's okay. Bumalik ka na lang sa trabaho mo. Opo, sir. Sambit ng sekretarya tsaka umalis. Habang si Joanna naman ay padabog niyang sinara ang pintuan at umupo sa silyang bakante. Anong sadya mo, Joanna? Siyempre ikaw, tinatanong pa ba yan? At bakit gusto mo akong makita? Hindi ba halata? We used to date, Maru. Oo, pero hindi lang naman ako ang dinidate mo. Are you jealous? Yes, I do. But that was just before. How about now? It doesn't bother me anymore. I don't even care. Sagot ni Maru at malanding lumapit sa kaniyang dalaga. Maru, maayos natin to. I like you. And I know you like me too. I do like you, Joanna. Pero noon yun. Noon? Bakit? May nagugustuhan ka na bang iba? Mas maganda? Mas sexy? Mas masarap? Mas maganda, yes. Mas sexy? Yes. Mas masarap? Yes. At sobrang sarap niya sa katawan ko. Sa isip ko. Sa puso ko. Hindi ko lang siya basta gusto lang. Mahal ko siya. Pagtatapat ni Maru at hindi ito nagustuhan ni Joanna. And who's that girl? My beloved wife. Wife? May asawa ka na? Stop playing these games, Maru. Masama lang ang loob mo sa akin. And I promise, babawi ako sa'yo. Hindi na ako makikipag-date sa iba. Sa'yo lang. Kaya hayaan mo kong bumawi. Anito? At walang pasabing sinunggaba ng halik sa labi si Maru. At sakto namang bumukas ang pintuan. Maru, may sasabihin si Hela sa... Hindi na naituloy ni Chichi ang nais niyang sabihin. Nang mabungaran nila si Maru na may ibang babaeng kalapat ang mga labi. Habang si Hela naman ay kay bilis nang ngilid ang mga luhas sa kanyang mga mata, habang si Maru naman ay tila binubuhusan ng malamig na tubig ang buo niyang katawan nang makita ang kanyang asawa sa bungad ng pintuan. Hela, let me explain. Sambit niya, sabay patak ng mga luhas sa mga mata ni Hela at nagmamadali itong umalis. Hela! Sigaw niya at hinabol ang asawa. Habang si Joanna naman ay naglakad palapit kay Chichi ng may pagtataka. Siya bang asawa ni Maru? Siya nga, malandi! So it's true na may asawa na nga siya. Oo, makati ka kasi. Gusto mo pa yatang maging kabit? Ganda-ganda mong tao, landi-landi mo. I do admit that I'm malandi. But I don't know na may asawa na nga siya. If I know, hindi ko na siya halikan. Bahala ka sa buhay mo. Kung hindi lang ako buntis, kinalbo na kita. Wika ni Chichi sabay walk out. Habang sa kabilang banda naman, ay panay pa rin ang paghabol ni Maru sa kanyang asawa. Hela, sandali! Hayaan mo ako magpaliwanag! Sigaw niya, sabay hinawakan ng kamay nito at akmang sasampalin siya ni Hela. Ngunit hindi nito tinuloy. Gusto mo akong sampalin? Sige, sampalin mo ako. Yung malakas. Kahit masirang mukha ko, okay lang. Hindi mo ako naiintindihan, Maru. Hindi kita kayang saktan dahil mahal kita. Mahal ka ng puso ko pero ako, Maru, hindi mo ako mahal. Ni minsan hindi mo ako minahal. Hindi yan totoo, Hela. Yan ang totoo, Maru. Bakit ha? May nangyari na sa atin at lahat pero ni isang beses ay hindi mo sa akin sinabing mahal mo rin ako. Na gusto mo rin ako. Na iniibig mo rin ako. Ni minsan hindi ko yun narinig mula sa labi mo. Dahil may iba ka palang mahal. Wala akong ibang mahal, Hela. Kung wala, bakit magkalapat ang mga labi niyo kanina? Kung wala, anong ginagawa niya sa office mo? Anong gusto mong isipin ko, Maru? Na wala lang ang nakita ko? Maru, ang sakit. Hinintay ko lang naman na mahalin mo ko pero hindi kasali sa paghihintay kong lokohin mo ko. Kung hindi mo ako mahal, sana sinabi mo.
Dahil hindi ko naman ipipilit ang sarili ko sa'yo. Naghintay lang naman ako na mahalin mo eh. Pero kung wala talagang pagmamahal para sa akin, iuwi mo na lang sana ako sa pamilya ko. Doon, mahal pa nila ako. Iuwi mo na lang ako, Maru. Hagulhol ni Hela at dobling sakit ang nararamdaman ni Maru sa kanyang damdamin. Hindi niya batid kung paano magpaliwanag kay Hela na paniniwalaan siya nito at mawala ang sakit na nararamdaman nito dahil mahirap magpaliwanag sa matang nakakita kaya't mahigpit niya itong niyakap. Bitawan mo ako, Maru. Palag niya at pilit na kumawala sa bisig nito. Ngunit ayaw siyang bitawan ni Maru. Mahal kita, Hela. Mahal kita. Yan ang totoo. Mahal kita. Sinasabi mo lang yan dahil naawa ka sa akin. Ikaw ang maawa sa akin, Hela. Hindi ko magagawang iuwi ka sa tribo mo dahil hindi ko kaya. Pakiusap. Maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa niya ngunit kumawala lang ng tuluyan si Hela mula sa bisig niya. Maru, ayoko munang makarinig ng kahit ano mula sa'yo. Kahit ang salitang mahal mo rin ako dahil hindi ko naman alam kung totoong mahal mo rin ako. Kasi bakit ngayon pa? Ngayon na may nakita kong may kahalikan kang iba. Hayaan mo muna ako, Maru. Lumayo ka muna sa akin. Aniya sa kanyang asawa, tsaka ito nalikuran. Alam ni Maru na hindi makikinig sa kanyang asawa, kaya't nirespeto niyang nais nito. Matapos ang pangyayaring yon, ay tila bingi ang dalawa sa presensya ng isa't isa. Magkasama sila sa bahay at sa kama, ngunit hindi sila nag-uusap. Ilang beses sinubukan ni Maru na kausapin ang kanyang asawa, ngunit lumalayo ito sa kanya. At ngayon ay kasalukuyang magkasama sila sa iisang kotse para dumalo sa isang party. Kagaya ng sitwasyon ay hindi sila nag-uusap hanggang sa marating nila ang party. Sa pagdating nila ay sabay nilang tinapak ang kanilang mga paa sa red carpet at lahat ng mga tao ay nakatingin sa kanila. Ngunit ang mga mata ng mga kalalakihan ay nakatuon kay Hela, kaya't mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng asawa. Hela, you're mine. Sambit niya sa asawa at kinabig ang bewang nito. Sa loob ng party hindi lingid sa kanyang kaalaman na maraming lalaki ang may gustong makausap ang kanyang asawa. Sa batas ng syudad, si Hela ay hindi pa niya asawa, kaya't pwede pa itong agawin ng ibang lalaki mula sa kanya. Maru, hindi ko kayang tumayo ng ganito katagal. Magbabanyo lang ako. Paalam ni Hela sa asawa. Samahan na kita. Hindi, kaya ko na. Bilisan mo lang at bumalik ka kagad sa tabi ko. Sambit ni Maru bago umalis si Hela. Habang pupunta si Hela sa comfort room, ay may nakasalubong siyang isang babae. Isang babaeng sobrang pamilyar sa kanya. Gusto niya itong iwasan ngunit humarang ito sa daraanan niya. Can we talk? Tungkol saan? Sa amin ni Maru. Sige, sabihin mong nais mong sabihin. Makikinig ako. Pahintulot niya sa dalaga at hinahanda niya ang kaniyang damdamin sa masasakit na katagang pwede niyang marinig at malaman. Look, I'm sorry. Walang kami ni Maru. Walang kayo? Pero hinalikan ka niya. Ako ang humalik sa kanya. At bakit ako nasa office niya? Dahil pinuntahan ko siya. Ako at si Maru ay nagde-date noon. Honestly, gusto ko ang asawa mo. Kung magiging asawa ko siya, bakit hindi? Too bad. Nauna nga ako pero mas nauna kang itali siya. Sinabi ni Maru sa akin na may asawa na siya. At sinabi rin niya sa akin na mahal ka niya. Sinabi niya yun? Oo, pero hindi ako naniwala na may asawa na talaga siya. Kaya hinalikan ko siya. And then, dumating ka at nakita mo kami. You know, I'm sorry. I like your husband pero hindi ko ugaling lumandi sa may asawa. Sadyang hindi ko lang alam na kasal na pala siya. Hindi ka niya niloloko at hindi niya rin ako mahal. Yan lang ang gusto kong linawin sa'yo. And I think I made myself clear. I need to go and enjoy the party. Wish you a happy life with him. Sambit ni Joanna at sa mga nalaman ay nawala ang sakit sa dibdib ni Hela at dali-daling bumalik sa kaniyang asawa. Maru,
Tawag niya sa pangalan nito at sakto sa paglingon nito sa kanya ay sinalubong niya ito ng mariin na halik at malugod itong ginantihan ni Maru. Maru, sabihin mo nga ulit sa akin ang damdamin mo para sa akin. Mahal kita, Hela. Mahal na mahal. At ang tungkol sa amin ni Joanna. Alam ko na Maru. At masaya ako sa kalinawan na nalaman ko. Maru, mahal din kita. Sambit ni Hela at muli siyang hinalikan ni Maru sa mga labi. Walang pakialam kung ilang mga tao ang nakatingin sa kanila. Ang mahalaga ay masaya ang mga puso nila. Natapos ang party na nagkabati sina Hela at Maru at masigla silang umuwi sa mansyon. Nang makarating sila sa kanilang silid, ay hindi napigilan ni Maru na yakapin ang kaniyang asawa mula sa likuran at hinalikan ng batok at liig nito. Maru, hindi ka pa ba pagod? Hindi pa. Sa bawat naalala ko ang mga lalaking nakatingin sa'yo kanina, ay umiinit ang dugo ko. Pakiramdam ko'y gusto ka nilang agawin mula sa akin. Nasa isip mo lang yan. Hindi naman ako maganda. You're stunning and beautiful, Hela. At lalaki rin ako. Alam ko ang mga titig na may mali siya. May balak at sawla. You're the most beautiful woman sa party na yun. At kung alam mo lang kung gaano ako naiinis kanina, gusto kong tusukin ang mga mata nila kaya. Aniya sa kaniyang asawa at pinihit ito paharap sabay ikinulong ang bewang nito gamit ang kaniyang dalawang braso. I will make you pregnant tonight. Dugtong niya at ngumiti si Hela. Wala ka pang nagagawa ngayong gabi, buntis na ako, Maru. Lathala niya na ikinagulat ni Maru. What? What did you say? Tanong nito at binigay ni Hela ang pregnancy test nito. 2 red lines. Buntis ka? Buntis ka na? Tulalang sambit ni Maru at kinabahan si Hela sa reaksyon nito. Oo, ipinagbubuntis ko ang anak nating dalawa. Hindi ka ba masaya? Masaya? Masaya ako, Hela. Sobrang saya ko. Magiging tatay na ako. Masayang sambit ni Maru at mahigpit na niyakap ang asawa at inikot-ikot ito. Walang mapagsidla ng kasiyahan ng puso ko, Hela. Ang saya ko. Sa wakas, magiging tatay na ako. Kaya tagal ko itong pinangarap, Hela. Dugtong niya at siniil ng maalab na halik ang asawa. At ang mga halik na yon ay mas naging mainit hanggang sa muling may namagitan sa kanilang dalawa. Simula sa araw na yon ay mas naging masaya ang pagsasama ni Maru at Hela at tuluyan ang pinakasalan ni Maru ang kanyang asawa sa pinakamalaking simbahan at doon nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Lumipas ang mga buwan ay malaki na ang tiyan ni Hela at naghihintay na lang ito ng nakatakda niyang araw para manganak. At ngayon ay kasalukuyang pababa ng hagdan si Hela nang makaramdam ito ng matinding sakit. Maru! Maru! Dalhin mo ako sa ospital! Manganganak na yata ako! Sigaw niya at kay bilis na nataranta si Maru habang tumatakbo paakyat sa hagdan. Masakit? Manganganak ka na? Masakit! Dalhin mo na ako sa ospital! Demanda niya at akmang bubuhatin siya ni Maru. Ngunit tinapik niya ang balikat nito. Huwag ganyan! Masakit nga eh! Parang puputok na nga ako eh! Reklamo niya, kaya dahan-dahan siyang inalalay ni Maru pababa ng hagdan. Asawa, masakit na talaga! Reklamo ni Hela at halos lumuhod na sa hagdan. Ayaw mo namang buhatin kita. Dad! Dad! Manganganak na si Hela! Ang kotse! Ilabas niyo ang kotse! Sigaw niya at pati ang Don ay nataranta. Ano? Lalabas na ang apo ko! Driver! Ang kotse! Sigaw ng Don at mabilis na kumilos ang driver. Nang makalabas ng mansyon sina Maru at Hela ay maingat na inalalay ni Maru ang kanyang asawa na panay pang sigaw at hindi mapigilang umire. Maru! Lalabas na siya! Konti pa asawa! Konti pa! Makakarating rin tayo sa ospital. Sambit ni Maru at nakikiiri din sa asawa. Hindi nagtagal ay narating nila ang ospital at agad silang inalalay ng doktor at nurse. Ihiga ang manganganak.
Demanda ng doktor at sa sobrang pag-aalala ay humiga si Maru sa emergency bed. Mister, hindi ikaw, ang misis mo. Oo nga pala, pasensya na. Hela, dahan-dahan lang. Sambit ni Maru at walang tigil sa pag-alalay sa kanyang asawa. Mabilis na inasikaso ng doktor si Hela at agad pinasok sa delivery room. Habang si Maru naman ay hindi mapakali kakahintay sa labas sa labis na pag-aalala. Kalaunan sa kanyang paghihintay ay lumabas ang doktor at agad itong sinalubong ni Maru. Dok, kumusta ang asawa ko? She's all good. Nakita ko sa mga mata mo ang tuwa kahit hindi na kita paghihintayin pa. Pwede ka nang pumasok sa loob. Sambit ng doktor at ikinatuwa ito ni Maru at agad na pumasok sa silid. Kargahin mo siya, Maru. Wika ni Hela na ngayon ay katabi ang kaniyang bagong silang na anak. At kagaya ng sinabi, kinarga ito ni Maru na may ngiti sa labi. Ang ganda niya, Hela. Kasing ganda mo. Sambit ni Maru at ginawaran ng munting halik sa labi ang asawa. Mahal kita, Hela. Kayo ng anak ko. Thank you for giving me love and this wonderful, beautiful princess. I promise, mamahalin ko kayong dalawa ng buong puso ko habang buhay. At mamahalin ka rin namin ng anak mo ng buo sa mga puso namin. Mahal na mahal din kita, asawa. Tura ni Hela at muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Ang bawat pangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Bawat taong pumapasok sa ating mundo ay may karakter na dapat gampanan. Katulad ng nangyari sa buhay ni Maru at Hela. Hindi sadyang nagkita ngunit sa huli ay masayang nagmahalan, sinubok man ang pagkakataon at panahon. At sana, matutunan nating sabihin sa taong mahal natin ang tunay nating nararamdaman. Dahil ang salita ay katumbas rin ng gawa at huwag natin itong palampasin. Wakas.